Chapter 121, The Battle of Torlot Fortress 2. Todd. Baang. Please subscribe, like and share po, thank you. And also please donate po kahit magkano lang basta galing sa puso. Bang! Bang! Ang malalaking espada ng mga higanti ay tumama sa mga dingding ng fortress at nagsimulang bumuhos ang mga shell. Huwag hayaang mapunta sa pader ang kaaway na gigants. Bumaba ka. Pagbabaril ng kalaban. Kailan mo kukunin ang pulbere? Sa una, ang Torlot Fortress ay may mahusay na depensa laban sa hukbo ng Volga. Ang masusing paghahanda ni Lok ang dahilan nito. Gayunpaman, gaano man kahusay ang kanilang paghahanda, nagsimulang tumaas ng malaki ang pinsala mula sa ikatlong araw. Ito ay dahil ang mga tropa ng Volga ay nahati sa tatlong grupo at natalo nila ang mga tropa ng Torlot at patuloy na umatake. Sa araw at gabi na pag-atake, ang hukbo ng fortress ay hindi naabutan na umidlip o kumain. At syempre, bilang isang resulta, ang pagkapagod ay tumaas ng hindi maiwasan at ang pinsala ay tumaas din. Hahaha. Push pa. Kaunti pa ang mga pag-atake at babagsak ang Torlot Fortress. Mukhang babagsak. Kuwak. Si Luke, na nasa Achilles Gigant, ay inilipat ang espada sa ulo ng kaaway na si Gigant na umakyat sa dingding. Sa kabila ng pagkasira ng ulo ng Gigant, sinubukan ng kaaway na Gigant Rider na umakyat sa pader. Lalong naiinis si Luke dito. Shit! Gumawa ng paraan. Gumamit si Luke ng fireball at ibinagsak ang Gigant climbing, ngunit nakahanap lamang ng isa pang Gigant na papalapit sa fortress. Gayunpaman, ang isang ito ay mukhang naiiba sa iba. Mga kalasag na nakapalibot sa malalawak na balikat, na may artillery na nakadikit dito. Yan ay. Habang malalim ang iniisip ni Luke, sumalakay ang mga kawal na kasama ng kakaibang gigant. Huang. Bang. Hawak. Iwasan. Ang artillery mula sa Republic Gigant ay nagpaputok ng mga bala, at nagsimula ang mabilis na putok. Nang sila ay tinanggal, ang mga puwersa ng Imperial sa mga pader ay nagsimulang malito. At pagkatapos, ang kakaibang gigant ay dumating mula sa likod ng hukbo at ikinabot ang sarili sa dingding. Sa likod ng gigant ay isang hagdan na bakal, na sinusundan ng mga infantrymen ng Volga Republic na sinubukang umakyat sa dingding ng fortress. Sabi ko na nga ba? Sinusubukan nilang gamitin ang gigant bilang isang tore ng pagkubkob. Naisip ni Luke. Walang bansa sa kontinente na gumamit ng mga higanti para sa pakikipagdigma sa pagkubkob maliban sa pagsira ng mga pader at pintuan. Ito ay hindi dahil ang gigant utilization ay mababa, ngunit dahil ito ay hindi kinakailangan na gawin ito. Ang napakalaking katawan na 10 metro at ang pangunahing output ng makina ng 1,000 laban ay mahusay na mga arma sa pagkubkob. Gayunpaman, ang Volga Republic, kasama ang lumang kapangyarihan nito, ay nirecycle ang lumang gigant na nasa yugto ng pagtatapon sa isang kubkuban na tore ng hagdan. Ang gigant ay mangangailangan lamang ng isang kabalyero o kahit na isang apprentice na maaaring i-sword lang ang espada para kontrolin ito. Pagkatapos, dapat ay madali para sa Torlot Gigant na puksain ito, ngunit ang Torlot Fortress ay abala sa pagsisikap na pigilan ang isa pang papasok na pag-atake. Isa pa, hindi makagalaw ang fortress dahil masyadong makitid ang pader. Policy ng kalaban. Ang mga kabalyero ng fortress ay sumugod sa Gigant of Republic upang salakayin ito. Ang pag-atake mula sa Republika ay malakas, ngunit ang mga kabalyero ng fortress ay gumagalaw sa ilalim ng utos ni Caper. Hindi kataka-taka, ang kakayahan ng Gold Sword na ipinasa mula kay Locke hanggang kay Caper ay napunta sa mga intermediate level skills, at nakaya niyang tanggihan ang pag-atake. Ngunit si Caper ay palaging lumalaban sa mga huling araw. Siya ay natitisod sa dugo at ang mga hukbo ng pag-atake ng Republika nang makita iyon, ay tumakbo sa kanya ng sabay-sabay. Sa pag-aakalang hindi na niya ito bubuhayin, ipinikit ni Caper ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng anumang sakit, muli niyang binuksan ang kanyang mga mata, para lang mapagtanto na siya ay buhay. Nakatayo sa kanyang harapan si Alex na may kambal na espada sa kanyang mga kamay. Sok! Ingat ka. Ang kamatayan ay dumarating sa isang kisap mata. Oo, titignan ko ito.
Kailangang magpahinga si Alex. Nang hatiin ng kalaban sa tatlong tropa at inatake sila ng sunod-sunod, hinati ni Locke ang mga tropa ng fortress sa tatlo, na nagbigay sa kanila ng oras para makapagpahinga. May mga opinyon na ang fortress ay wala sa estado upang ipagtanggol, ngunit binaliwala lang ito ni Locke. Maaaring tama siya, ngunit ang hukbo ay walang kinakailangang halaga ng pahinga. Hoy pare, sumusuway ka sa utos. Alam mo naman yun, di ba? Hindi ako makatulog sa lahat ng kaguluhan na ito. Anong inaasahan mong gagawin ko? Tulad ng sinabi ni Alex, ang mga kabalyero at sundalo na kailangang magpahinga ay hindi makapagpahinga o makapagpahinga. Ang mga shell ay patuloy na nahulog sa fortress at hindi sila makatulog dahil sa pagkabalisa sa labanan. Pero, hindi ko nakikita sina Ana at Hobart, patay na ba sila? Huwag kang magsalita ng basura. Pareho silang lumabas ng fortress sa ilalim ng lihim na daanan sa utos ni Commander Locke. Kinuha nila ang mahigit 100 tropa. Huwag mong sabihin sa akin, sinusubukan ba nilang gumawa ng isang biglaang pag-atake? Tanong ni Caper. Well, siguro. Kahit tumama tayo ng 100 troops, hindi natin alam kung gaano katagal. Hindi man lang sila kumuha ng isang gigant. Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga tropa na mayroon ng kalaban ay tinatayang nasa 50,000–60,000. Magkano ang magagawa ng Torlot Fortress na manalo sa 100 katao kung walang gigant, kahit na ito ay magiging isang sorpresang pag-atake? Para akong binasag ang bato gamit ang isang itlog. Ano kayang iniisip niya? Bumalik ang kalaban. Napabuntong hininga ang dalawa nang makitang bumalik ang kalaban, huminga ng malalim at hinawakan nila ang mga espada ng mas mahigpit kaysa dati. Sa kasamaang palad, wala silang oras para isipin kung ano ang binabalak ni Locke. Chapter 122, The Battle of Torlot Fortress 3. Ang timog na bahagi ng Torlot Fortress. Isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa malayo sa fortress. Sila ay pinamumunuan nina Ana at Hobart ng patago hanggat maaari palayo sa Torlot Fortress. Tumigil ka. Nang bumagsak ang utos mula kay Hobart, tumigil ang lahat ng mga sundalo. Habang nagpapahinga ang mga sundalo, nilapitan ni Hobart si Ana. Bago sila umalis sa Torlot Fortress, binigyan sila ng operational order mula kay Locke. At sinabi nito na kailangan nilang pumunta sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Anong nakasulat doon? Para ba tayong pumunta sa tanggapan ng Northern Command at humingi ng tulong? Walang paraan na ang gayong malinaw na impormasyon ay maisusulat dito. Masakit na tingin ang sinagot ni Ana. Hindi dahil naasar siya kay Hobart, kundi ang command office ang hindi niya nagustuhan. Matapos magsimula ang digmaan, ang mensahe ay naipadala sa opisina ng command sa pamamagitan ng mahika ng ilang beses. Sa bawat pagkakataon, ang command office ay nagpadala lamang sa kanila ng mga nakakadismaya na tugon tulad ng, hindi na kami makapagpadala sa iyo ng higit pang mga tropa dahil hindi namin nais na madagdagan pa ang pag-atake ng Volga. Alam ng mga kabalyero at sundalo ng fortress na iniwan sila ng North Command Office para sa kanilang sarili. Gayunpaman, hindi nila naisip na ito ay sa isang lawak na hindi sila susuportahan kapag nahaharap sa labanan. Nagalit din ang commander dito. Kaya, walang paraan na ito ay isang simpleng kahilingan para sa mga tropa. At ang mga inaasahan ni Ana ay nasa punto. Nagulat sina Ana at Hobart nang makita nila ang nakasulat sa order letter. Maaari ba talaga nating abalahin ang daloy ng kalaban sa ganitong paraan? Tanong ni Hobart. Well, ito ay isang bagay na dapat nating subukan, tugon ni Ana. Nagpasya silang dalawa na isagawa ang operasyong ibinigay sa kanila ni Locke at iniutos sa mga sundalo. Ang mga sundalo ay nakinig sa mga tagubilin at nagsimulang kumilos ng mabilis. Ilipat kaagad at kolektahin ang mga sanga. Ngayon, bilasan mo. Kailangan nating tapusin ito bago lumubog ang araw. Habang ang isang grupo ng mga sundalo ay pumutol at namumulot ng mga sanga, ang iba pang grupo sa kanila ay itinali ang mga ito at ginawang wallis. 12 ng mga wallis na ginawa ay isinabit sa saddle ng isang kabayo, at ilang mga sundalo ay nagsimulang tumakbo pataas at pababa sa landas kasama ang mga kabayo na may mga wallis na nakakabit. Sir,
Habang masigasig na tumatakbo ang 12-dosenang mga kabayo sa nakaraan, tumaas ang malabughaw na alikabok. Ang alikabok ay nagsimulang lumaki at kumalat ng mataas sa kalangitan sa pagdaragdag ng mga kabayo. Nakatingin si Tyrion sa Torlot Fortress mula sa kampo, na nasa kabilang bahagi ng ilog. Nakatingin siya sa matinding labanan na nangyayari sa ilalim ng madugong paglubog ng araw. Ang mga opisyal na nasa likuran niya ay nagtanong. Commander, ang depensa ng kalaban ay malakas at matigas pa rin ang ulo. Paano ang pagpapalit ng operasyon? Salit-salit silang umaatake, sunod-sunod, ngunit napakalakas ng puwersa ng Imperial sa fortress na kaya nilang labanan ang puwersa at ang pinsalang ibinigay ng Republika ng Volga. Siyempre, bumabagsak ang kanilang moral, at bumababa rin ang kanilang kalooban na lumaban. Kahit na manalo sila, mananalo sila na may sapat na sama ng loob. Gayunpaman, iba ang iniisip ni Tyrion sa kanyang mga tauhan. Hayaan ang mga pag-atake magpatuloy. Sir, ang apoy ay nagninangas bago ito mamatay. Kung magpapatuloy tayo mula sa puntong ito, ang mga kalaban ay hindi na makakatayo pa. Matapos marinig ang mga salitang iyon, walang masabi ang staff. Ito ay dahil sa katayuan at kaalaman ng taong nagsasalita. Ang taong nanguna sa revolusyon ng Volga sa isang republikano nang ang iba ay naisip na ito ay imposible. Sir, ito ay mahalaga. Isang kabalyero ang sumugod upang magulat. Isang malaking hukbo ang papasok mula sa timog ng kuta. Ano? Totoo ba yan? Sa tanong ni Tyrion, tumango ang knight at sinabing. Nakita ko ang maraming alikabok sa highway. Dapat mayroong isang buong grupo ng hukbo ng Imperial na darating para sa kanilang aid. Sa pagtatapos ng mga salita mula sa kabalyero, nagsimulang mag-isip muli ang mga tauhan. Kung totoo ang sinabi ng kabalyero, kailangan nilang pag-isipang muli ang kanilang utos na patuloy na umatake. Kung sila ay sasalakayin mula sa loob ng kuta at mula sa labas ng mga puwersa, may mga pagkakataong matalo sila ng hukbong imperial. Ngunit, ito ba ay panlilin lang ng kalaban? Biglang may naramdaman si Tyrion. Nais niyang magpadala ng mga scout at suriin. Gayunpaman, hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras. Kung makasalubong natin ang kalaban habang hindi natin kayang ayusin muli ang ating battle line, para itong sinasaksak. Lalong lalala ang kalituhan at pagdududa habang papalapit na ang gabi. Ang hukbo ng Republika ay malamang na makakuha ng mas malaking pinsala kung ito ay naging totoo. Para sa karamihan, ang mga tropa ay ang direksyon ng mga tropa ng teritoryo maliban sa 10,000 sentral na puwersa na kasalukuyang pinupuntirya ang fortress. Ang mga tropang direksyon ay nilikha pagkatapos ng Rebolusyong Republikano. Pagkatapos ng revolusyon, sumang-ayon ang gobyerno ng Volga Republika na pangalagaan ang kayamanan, katayuan at karangalan ng mga lokal na Panginoon, at para doon, kinuha nila ang mga kabalyero at sundalo sa estado para sa pagiging minimum na bodyguard. Ang mga piling kabalyero ay kasama sa Central Army, at ang natitirang mga tropa ay kabilang sa mga direksyong tropa. Ang mga itinuro na tropa ay pangunahing responsable para sa lokal na seguridad at depensa mula sa mga halimaw. Hindi tulad ng gitnang hukbo, wala silang mahusay na puwersa o kapangyarihan. Sa ngayon, ang bilang ng mga tropa ay nangingibabaw, ngunit kung ang Central Army ay bumagsak, kung gayon ito ay magiging mahirap para sa Volga. Nakakalungkot na hindi pa natin kayang gawin ang huling suntok, ngunit kahit ganoon ay laging mas mabuting umatras kaysa magdusa. Matapos husgahan ang sitwasyon, inutusan ni Tyrion na umatras. Itigil ang pag-atake. Hilingin sa tropa na bumalik. Muli nating ayusin ang linya ng labanan sa ilog. Naiintindihan, sir. Nang magbigay ng angkop na utos ang commander, nakahinga ng maluwag ang mga opisyal. Pero kung alam nila na ang nangyayari sa highway ay panloloko ni Locke. Lahat sila ay bumagsak sa lupa dahil sa pagkabigo. Ang kalaban ay umaatres. Phew, halos hindi namin nakuha. Ang mga imperial na sundalo ng fortress, na nagtiis sa pagsalakay ng hukbo ng Republika, ay nakahinga ng maluwag nang makita nilang umatras ang mga kalaban. Ngunit hindi ibinahagi ni Locke ang kaluwagan na iyon. Naglabas siya ng hiwalay na grupo ng mga tao at sinubukan ang isang diskarte sa tamang oras. Mapalad na sila ay nalinlang.
Pinuksan ni Philip ang hatch ng gigant at narinig ang sinabi ni Locke. Alam niya ang panlilinlang na binabalak ni Locke. Gayunpaman, sandali na lamang bago mapansin ng kalaban. Paano sila tutugon? Tanong ni Philip. Kailangan nating gumawa ng maraming pag-iisip. Pero uminom muna tayo ng konti at mag-enjoy. Sorry. Nagdududa si Philip sa kanyang narinig, ngunit seryoso si Locke. Sabihin sa mga kawal na sumugod ka agad sa kuta. Pagkatapos ay ilabas mo ang lahat ng pagkain sa kamalig ng fortress at maghanda ng isang handaan. Tulad ng huling hapunan. Naging madilim ang ekspresyon ni Philip. Naalala niya ang isang kwentong narinig niya noong kumukuha siya ng mga klase sa militar sa Royal Military Academy. Kapag walang paraan para makaligtas, ang Panginoon ay gumugugol ng ilang oras sa asyenda, magpapakain sa mga sundalo, makipag-usap sa kanyang pamilya, at lalabanan ang huling labanan na magreresulta sa kanyang matinding kamatayan. Ang huling hapunan. Huwag mo akong pagtawanan. Sa tingin mo ba ganoon ako kapesimistic? Hindi ikaw. Siyempre hindi. Marami akong gustong gawin. Sa tingin mo ba gusto kong mamatay sa butas na ito, itong fortress? Pagkasabi nun, bumaba si Locke sa defense wall. Napangiti si Philip na nalulungkot. Oo, ang aking Panginoon ay hindi ang uri na magalit o bigo sa ito. Ang kanyang Panginoon ay bata pa, ngunit siya ay isang napakatalino na binata. Ang iba ay karaniwang nagsisikap na humanap ng paraan upang makawala sa gayong krisis, ngunit ang kanyang Panginoon ay isang taong kukuha ng pagkakataong iyon at mas lumaki. Kapareho ng panahon na nabaon siya sa utang kay Alon at sa pakikipaglaban kay Count Monarch. Sa halip na patakbuhin ang mga estate, pinalaki niya ng husto ang mga estate, at ang mga kasanayan ni Locke ay lumakas at lumakas. Oo, may tiwala ako sa kanya. Kailangan kong maniwala sa kanya dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ba't nagpa siya na akong sundan siya hanggang sa aking kamatayan? Bukod dito, hindi ito maaaring sabihin sa sinuman, ngunit ang kanyang Panginoon ay nag-aaral ng dark magic na pag-aari ni Simon. Maaaring hindi niya ito gamitin, ngunit may nagsabi kay Philip na maaaring makaisip si Locke ng isang bagay na hindi maiisip ng karaniwang tao. Chapter 123, The Battle of Torlot Fortress 4. Matapos ang labanan para sa araw na iyon, ang mga imperial na sundalo ng fortress ay nagmadaling pumunta upang linisin ang larangan ng digmaan. Sa mga tuntunin ng paglilinis sa larangan ng digmaan, ito ay upang alisin ang mga patay at pagkatapos ay ilikas ang mga sugatang sundalo. Upang ayusin ang mga armas at ang mga pader, ang pagkukumpuni sa gigants ay ipinagpaliban hanggang mamaya. At kumain ka hanggang sa nilalaman ng iyong puso. Uminom at magpahinga ang iniutos sa amin. Sa pagtatapos ng mga salita mula kay Caper, ang mga sundalo ay nagtatanong sa kanilang narinig. Namumutla pa rin ang bawat isa sa mga sundalo. Dahil abala kami sa labanan, hindi ko ito naihatid, ngunit mayroong isang pangkat ng mga taga-suporta na darating para sa amin, sabi ni Caper. Iyan, totoo ba iyon? Huwag mong sabihin sa akin. Ang dumi na iyon na lumitaw sa timog kanina ay. Sinubukan ni Caper na bigyan ng kaunting pag-asa ang mga sundalo na tila nalulumbay. So far, nahirapan kami. Ang hinaharap na labanan ay isasagawa ng mga reinforcement na darating, upang ang lahat ay makakain, makapagpahinga at magsaya. Wow! Abalok Viscount! Naghiyawan ang mga sundalo sa tuwa. Ang ilan sa kanila ay umiyak pa. Natapos na rin sa wakas ang mga bangungot na kinakaharap nila nitong nakaraang linggo. Lahat sila ay nawalan ng katinoan. Mag-toast tayo. Para sa ating munting demonyo, si Luke Viscount. Hahaha. Ngayon sila ay mamamatay sa pamamagitan ng mga kamay ng Diablo. Tuwang-tuwa ang mga sundalo kaya nakalimutan na nila kung gaano sila kapagod at nagsaya sa handaan. Ang lahat ng serbesa at alak sa bodega ay inilabas, at ang mga baka at baboy na pinalaki sa kamalig ng fortress ay inihaw. Ang mga kabalyero, mga opisyal, at mga sundalo ay nagsama-sama at naglaro sa paligid. Matapos makita ang mga kawal na nagpipista at nagsasaya, hindi napigilan ni Caper na mapangiti ng mapait. Ano kaya ang magiging reaksyon nilang lahat kapag napagtanto nilang kasinungalingan ang pagkakaroon natin ng reinforcements?
Kahit kasinungalingan iyon ay utos ni Locke. Inutusan siya ni Lucas na maghatid ng maling impormasyon at linlangin ang kaaway, at gusto niya ng mas mahabang panahon. Ano ang ibig niyang sabihin ng panlilinlang sa kaaway at pagbili ng mas maraming oras kapag wala na tayong paraan? Habang nag-iisip si Caper ay may sarkastikong boses ang nagmula sa kanyang likuran. Bakit ang tigas mo? Nang lumingon si Caper, nakita niyang nakatayo sa likuran niya ang escort ng Diablo, o ang escort ni Locke, si Philip, na nagturo sa kanila ng gold sword. Sir Philip, mapapansin ito ng mga sundalo. Uminom ka na lang at makipaglaro. Kinausap siya ni Philip at binigyan siya ng isang baso ng beer. Matapos kunin ang baso ng beer, maingat na tinanong siya ni Caper. Ano ang nasa isip ng commander? Well, to be honest, hindi ko alam. Gayunpaman, ang tungkulin ko ay maniwala sa kanya at tulungan siya. At trabaho mo ang tumawa at makipag-usap sa mga sundalo. Panipi kuwit panipi. Kailangan mong gawin ng maayos ang iyong bahagi upang ang iba ay makapagtrabaho ng comfortable. Iyon ang iniisip ko. I guess so. Tumango si Caper nang naintindihan niya at saka muling nagtanong. Ngunit, nasaan ang commander ngayon? Hindi ko alam, ngunit sigurado ako na wala siya sa kuta. Isang malamig na ngiti ang tugon ni Philip. May hinala ba siya tungkol sa pag-atres ng hukbo? Tanong ni Caper. Hindi yun. Nakita lang ni Caper ang ngiti ng demonyo mula sa lalaking nagturo sa kanya ng gold sword at umiling-iling ang ulo na nababalot ng pawis. Napansin ito ni Philip at natawa. Huwag kang mag-alala. Babalik siya. Ang ating Panginoon ay may napakalakas na pananagutan at laging nananalo kahit na mababa ang posibilidad. This time din, mananalo siya at ililigtas ang buhay natin. Talaga bang nanalo siya sa kanyang mga laban kahit na ang mga logro ay nakasalansan laban sa kanya? Oo, matalino siya compared sa edad niya. Kahit na ang aming mga ari-arian ay nababagabag sa mga utang. Ibinuko ni Philip ang kanyang bibig at sinabi kay Caper ang tungkol sa nakaraan. Biglang nadatna ni Caper ang isang kaina hinalang tao na lumilipad sa kabila, na nakatingin sa silid ng kapistahan. Yung lalaking yun ay, kahit na nakilala ang lalaki, nagkunwari siyang hindi niya nakita ang espada o busog. Ang tanging ginawa niya ay tumawa at nagsalita. Ano? May pista sila ngayon. Sa ulat mula sa War Mage na lumipad at nag-espiya sa fortress, hindi na itago ni Marquis Tyren ang kanyang pagkagulat. Hindi pa tapos ang laban. Gayunpaman, ang fortress ay sinabing nagsasaya sa isang piging na parang nanalo sila. Ano ang ibig sabihin noon? Sir, siguro dahil dumating na ang mga reinforcement nila. Nabanggit na ng isa sa mga staff ang assumption na nasa isip ni Tyren. Agad namang gumanti ang isa pang staff. Gayunpaman, ang tagal na, at wala akong makitang mga reinforcement na papalapit sa kuta. Kaduda-duda na may mga reinforcement sila. May dahilan ang mga nagre-rebelding tauhan para sabihin ito. Matapos makuha ng mga sundalo ang pain tungkol sa mga reinforcement, ang mga puwersang republikano ay nagmadaling pumunta kasama ang mga scout at iba pang war mages upang matukoy ang laki at lokasyon ng mga puwersang sumusuporta sa kaaway. Gayunpaman, kahit na pagkatapos tumingin sa mga Southern Highway at sa iba pang mga posibleng ruta, walang palatandaan ng reinforcements. Nagtataka ako kung tayo ay dinadaya ng mga kaaway. Siguro masyadong madilim para sa mga scouts na magkaroon ng malinaw na pananaw sa kung ano ang nangyayari. Oo, ito ang teritoryo ng kalaban, at ang alam lang ng ating mga tauhan ng militar. Tama na. Ilang beses inimbestigahan ng Intelligence Department ang site ng maaga. Kahit noon pa, hindi natin nakikita ang kalaban. Bang! 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 Dahil hindi pa rin tumitigil ang pagtatalo, sinubukan silang pakalmayan ni Tyren sa pamamagitan ng pagkatok sa mesa gamit ang kanyang palad. Sa ngayon, maghintay tayo hanggang umaga, sabi ni Tyren. Sir, nilabanan ng mga tauhan. Hindi naman talaga natin kailangang magmadali, di ba? Sabi ni Tyren. Ang nagngangalit na opensa na nagaganap sa nakalipas na mga araw ay naputol sa balita ng hindi kilalang reinforcements ng kaaway.
Kahit na ang mga pag-atake ay itinigil, at sa kakulangan ng mga resulta, ang pag-alis ng mga sundalo ay humantong sa pagbagsak ng moral, at sila ay nagsimulang makaramdam ng pagkapagod. Ngayon, kailangan lang nilang tumahimik. At isaisip mo na ang layunin natin ay hindi lamang isang maliit na kuta. Sa sinabi ni Tyrion, nagbago ang mga mata ng staff. Naalala nila ang pinakamahalagang bagay tungkol sa digmaan. Mayroon silang mas mahahalagang gawain kaysa sakupin ang Torlot Fortress. Ito ay upang maakit ang hilagang puwersa ng imperyo hanggat maaari. Dito nagtatapos ang pagpupulong ngayon. Maghanda para sa isang pagsalakay sa gabi, ipaalam sa mga bantay na naka-duty, at hayaan ang mga sundalo na magpahinga sa kapayapaan. Naiintindihan, sir. Nang makaalis ang mga tauhan sa barracks, naglabas si Tyrion ng isang malaking tumpok ng papel mula sa isang bag. Ito ay ang mga archive mula sa aklatan ng Republika na nagtataglay ng mga talaan ng Torlot Fortress sa nakalipas na dekada. Nagkaroon ng mga panalo at pagkatalo. Gayunpaman, ang mga puwersa ng Republika ay hindi kailanman gumamit ng gayong napakalakas na kapangyarihan noon. Gayunpaman, ang commander ng kaaway ay hindi naglagay ng mga kinakailangang depensa at pinutol ang daloy ng digmaan sa tamang oras. At pinapataas niya ang moral ng kanyang mga sundalo. Tinubukan ni Tyrion na suriin ang kakayahan ng kalaban sa maraming paraan. Tumingin siya sa gilid ng Torlot Fortress. Alam ko na hindi ito magiging madaling labanan, ngunit kung hindi darating ang mga reinforcements, hindi sila magtatagal. Siguro dapat kong hayaan ang mga sundalo na magpahinga ng ilang araw at pagkatapos ay ipagpatuloy ang pag-atake. Determinado, tumungo siya sa kanyang pribadong tent, na nasa Commander Barracks, para magpahinga. Chapter 124, Visit from the Enemy. Pumalakpak. Todd. PXNOVEL. Si Omicron M. Sa oras kung saan madilim ang lahat sa paligid, maririnig ang mababang dull rumbling sa itaas ng ilog ng Sun River. Ang paglipat ng arca ay 12 ng golem at daan-daang beaver. Mabilis, kumilos ng mabilis. Ang alipin ni Locke, ang vampirang, si Belfair, ay nakipag-usap sa mga beaver na sumisira sa mga puno. Si Belfair, na nasa anyo ng isang paniki, ay nakatingin sa mga beaver. Sa tuwing magtatamad ang beaver, kinuryent sila ni Belfair gamit ang mga pulang mata nito, at babalik sa trabaho ang mga beaver. Iyon ay isang panlilinlang ng demonyo. Sa mga salita ni Erwin, na nanunood kay Belfair na nangangasiwa sa mga beaver, ipinaliwanag pa ni Locke. Tinatawag itong Dominator's Eye. Posibleng pilitin ang mga nilalang na mas mababa sa nilalang. Ang Dominator's Eye of Belfair ay isa sa mga specialty ng vampire race. Ang mga vampira na isa sa mga mahihinang demonyo, ay gagamit ng kanilang mga panlilinlang upang subaybayan ang iba pang mga demonyo, mangalap ng impormasyon o gawin silang gumawa. Pinagamit ni Locke si Belfair ng kakayahang magtayo ng dam sa itaas ng ilog ng Sun. Sa paraan kung paano ginawa ng mga duwende ang minahan mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, ang mga beaver ay nagtayo ng mga dam sa kakahuyan, sila ang pinakamahuhusay na magtutroso at gumawa ng dam. Ang mga higanteng puno na higit sa 30 sentimetro ang lapad, ay maaaring putulin sa loob ng 10 minuto, at malalaking reservoir na 100 metro ang haba ay maaaring itayo. Idinagdag ni Locke ang kapangyarihan ng mga beaver sa paggawa ng mga golem, at salamangkan ng kanyang sarili at ni Erwin upang lumikha ng isang malaking dam. Nang si Locke at Erwin ay may hawak na tubig gamit ang kanilang mahika, at ang mga golem ay masigasig na isinalansan ang mga kahoy na pinutol ng mga beaver sa ilalim ng ilog. Ang mga nakasalansa na kakahuyan ay muling pinatibay ng lupa at mga bato, tumataas ang mga ito. Pinaplano mong mag-water attack? Tanong ni Erwin. Oo. Pagkatapos nating makaipon ng sapat na tubig, maaari nating pasabugan ang dam gamit ang magic o gunpowder at lipulin ang hukbo ng Volga. Sa paliwanag ni Locke, naging malamig ang ekspresyon ni Erwin. Naiintindihan naman ni Locke ang reaksyon niya. Si Erwin ay mula rin sa Volga Republic. Siya ay tumutulong sa paggawa ng isang bitag para sa kanyang tinubuang bayan ng mga sundalo upang magdusa, at ito ay hindi normal. Gayunpaman, hindi ako makatanggi. Naisip ni Erwin.
Gaano man siya kasuklem, kailangang tulungan ni Erwin si Locke hanggang sa matuklasan niya ang sikreto ng locket na hawak ni Locke. Kung hindi, hihilingin sa kanya na umalis kaagad. Gayunpaman, may isa pang dahilan para sa kanyang malamig na hitsura. Are you by any chance stupid? Ako ay tanga. Oo. Ang pagwawalis ng 10 at libu-libong tubig pababa ay mangangailangan ng malaking dami ng kahoy, at kakailanganin ng maraming oras upang makabuo ng isang dam na kakayanin ng labis. Gaano man karaming mga beaver ang gumagamit ng kahoy, ang mga golem ay gumagawa, at nagpapakilos ng mahika. Tama yang mga salita mo. Kahit gaano pa kabilas na subukan nating kumilos, aabutin pa ng 5 araw. Tinimulan ni Locke na itayo ang dam sa loob ng 4 na araw. Ang hindi pagkakaunawaan sa hangganan sa Volga Republic ay inaasahan na mabuti. Sa makatuwid, sa sandaling siya ay itinalaga bilang commander, nagtayo siya ng mga minahan ng pagsabog at sinanay ang mga tropang fortress ng napakaaktibo. Ngunit ang hindi napagtanto ni Locke ay ang Republika ay magpapakilos ng mga tropa para sa isang todong digmaan. Gaano man kahusay ang paghahanda ng Torlot Fortress, imposibleng pigilan ang isang kaaway na may 10 beses na puwersa. Sa katunayan, maaaring ituring na isang himala na ang fortress ay nakatayo pa rin hanggang noon. Huling paraan ang hinanap ni Locke. At ito ay gawa sa kamay kaagad. Gayunpaman, ang dam ay hindi 1 araw o 2 araw na proyekto. Ang sagot ni Locke ay nagtanong ulit si Erwin. Paano ka magtatagal para sa isa pang 5 araw? Walang bakas ng pagdating ng mga reinforcements. Ang mga tropa ng kaaway ay nasa unahan lamang, at ang mga supply ay naubos sa bawat darating na araw. Nagbabalak ka na naman bang bumili ng oras sa pamamagitan ng panlilinlang? Hindi sila malilinlang ng 2 beses. Sabi ni Erwin. Tama. Kaya naman. Sinabi ni Locke kay Erwin ang isang plano kung paano bumili ng 5 araw. Nagulat si Erwin sa plano at kumunat ang noo. Nabaliw ka na. Alam kong sasabihin mo iyan. Gayunpaman, hinampis ni Locke ang kanyang dibdib at nagpatuloy. At ang kabaliwan na iyon ay magdadala sa atin ng tagumpay. Kaya kung tumaya dyan. Panipi kuwit panipi. So, ano sa tingin mo? Gusto mo bang tumaya? Tanong ni Locke. Nang tingnan ang confident na ekspresyon ni Locke, umiling si Erwin. Titignan ko lang. Ikaw ang baliw na tao na maaaring magdala ng tagumpay sa mga nakatutuwang bagay. Iyon ba ay isang papuri? Tanong ni Locke. Maaari kang mag-isip ayon sa gusto mo. Kung titignan ng malamig na ekspresyon at ugali ni Erwin, hindi mapigilan ni Locke ang mapait ng ngiti sa labi. Sa pagtingin sa hindi komportableng babae sa harap ng kanyang mga mata, naiintindihan niya kung gaano kasweet ang prinsesa na si Reyna. Ano kayang ginagawa ni Reyna ngayon? Si Locke na namimiss ang prinsesa ay muling lumubog sa paggawa ng dam. Kung magagawa niya ang dapat niyang gawin, makakasama niyang muli ang mga taong nawawala sa kanya. Belfair. Pwede bang bilasan mo? Oo, Master. Belfair. Nang matanggap ang mga utos mula kay Locke, nilapitan ang mga beaver at pinabilis ang mga ito. Chapter 125, Visit from the Enemy 2. Magaling kaya si Sir Locke? Biglang tumangala si Reyna sa hilagang langit habang may iniisip siya. Mahigit 2 linggo na kasi siyang hindi nakakatanggap ng sulat. Prinsesa, huwag kang mag-alala. Si Sir Locke ay babalik ng ligtas ng walang anumang pinsala. Sa tingin mo, sa mga salita ni Pavel, tumango siya. Narinig ni Reyna ang kwento mula sa isang mangangalakal na bumisita sa lungsod ng Crom 1 araw bago ang labanan sa Torlot. Sinabi niya na ito ay isang lugar kung saan ipinatapon ang hukbo, at walang tahimik na araw. Gayon din sa harap na linya, kung saan ang Volga Republic ay patuloy na naghahanap ng isang labanan. Gayunpaman, patuloy na sinasabi sa kanya ni Locke na ayos lang siya, kaya wala siyang pagpipilian kundi maghintay at maniwala sa kanya. Pinag-uusapan ni Reyna at Pavel ang tungkol kay Locke at sa kanyang kapakanan. Nang biglang may pumasok na mga sundalo sa mga silid. Malaking balita. Ang hukbo ng Volga ay sumalakay sa hangganan. Sinabi niya. Ano ang sinabi mo? Tanong ng dalawa. Nagulat silang dalawa kaya't tinanong nila ang sundalo para sa karagdagang detalye.
Ngunit ang alam lang ng sundalong iyon ay ang hukbo ng Volga ay sumalakay sa hangganan. Hindi ako pwedeng manatili dito. Kailangan kong makita agad si Sir Hans. Tumayo siya at pinuntahan si Hans na nasa permanent residency ni Lamer. Siya ang in charge ng lupa, kaya dapat may alam siya. At tama ang kanyang iniisip. Ang opisina ng Panginoon ni Lamer ay napakaingay sa biglaang paghatid ng impormasyon. Sir Hans, tawag ni Reyna. Nandito na si Prinsesa Reyna. Ang mga tumatalakay sa mga hakbang ay tumayo mula sa kanilang upuan at nag-alok ng isa kay Reyna. Pagkaupo, tinanong niya ang tungkol sa kaligtasan ni Locke, na sinagot nila. Ginagamit namin ang aming mga kakayahan upang makita kung ano ang nangyayari sa Torlot Fortress, ngunit wala kaming naisip na anuman dahil kinokontrol ng Imperial Army ang lahat ng daloy ng impormasyon. Ang mga bagong natuklasan ni Hans at ng mga retainer ay ang bilang ng hukbo ng Volga ay napakalaki, hindi katulad ng mga laban sa mga nakaraang taon. Naturally, ang kuta ay inatake, at ang sitwasyon ng Torlot Fortress ay malamang na lubhang mapanganib. Hindi ba tayo makakatulong? Tanong ni Reyna. Nag-uusap ba kayo tungkol sa pagpapadala ng mga reinforcement? Oo. Kung matigas ang mga sundalo at infantry, ipadala natin ang mga kabalyero at ang gigants at isipin ang pagpapadala ng mga reinforcement. Ngunit hindi madaling magpadala ng mga puwersa mula sa timog hanggang hilaga. Bilang karagdagan, ayon sa batas ng Imperial, ang hukbo ng isang teritoryo ay walang pahintulot na pumasok sa ibang lupain ng walang pahintulot mula sa Emperor at Imperial Assembly. Kung babulay-hulayin natin ang batas at tatawid sa lupain, kakasuhan tayo ng pagtataksil. Kung gayon, paano kung itago natin sila bilang mga mersenaryo? Bagaman naghahanap kami ng maraming paraan para magpadala ng tulong. Hindi tayo maaaring magpasya na magpadala ng hukbo nang hindi alam kung ano ang sitwasyon ng Torlot Fortress. Nag-uusap ang mga retainer. Gaano man kalaki ang sumalakay na hukbo ng Volga, ang gawain at batas ng imperyo ay kailangang sundin. Maaaring sinusubukan ng mga puwersa ng imperial na hadlangan ang Republika ng Volga mula sa pagsulong. Kung hindi iyon ang kaso, maaaring ligtas na umatras si Locke. Maganda kung malaman man lang ang ilang impormasyon tungkol sa Torlot Fortress. Iniisip ni Hans na hindi nagkataon lang na sumiklab ang digmaan sa ganoong sitwasyon. Hindi, ito ay hindi nagkataon, ito ay ang pagsasabwatan ng emperador. Kung hindi, bakit sumiklab ang digmaan sa ilang sandali matapos may talaga si Locke sa harapan? Kahit na natatakot siya sa maaaring mangyari sa digmaan, responsibilidad niyang manatiling kalmado at mag-isip. Habang nadidismaya si Hans, nagtanong si Reyna. Maaari ba nating malaman ang impormasyon tungkol sa larangan ng digmaan? Sorry. Kung alam natin ang impormasyon tungkol sa larangan ng digmaan, maaari ba nating tulungan si Sir Locke? Sa kanyang tanong, mariing sinagot siya ni Hans. Kung ang ating Panginoon ay nasa krisis, lahat tayo ay tatakbo upang iligtas at tulungan siya, kahit na nangangahulugan ito para sa atin na ituring na mga taksil. Si Lucas ang kanilang Panginoon at ang tanging kahalili ni Recon. Kung namatay si Locke, walang magiging pamilya. Si Reyna na may ngiti sa labi ay bumangon sa kinauupuan. Tapos, kukuha ako ng impormasyon kahit papaano. Mangyaring maghintay. Nagmamadaling lumabas ng opisina si Reyna. Nagpapasalamat si Hans para sa kanyang mga aksyon at damdamin kay Locke dahil nagkaroon siya ng kumpiyansa. Nagustuhan ko ang katotohanan na ang aming ari-arian ay lumago ng malaki, ngunit wala akong nagawa tungkol sa digmaan. Hindi ko na dapat ginagawa ito. Upang umunlad ang pamilyang ito, kailangan nating buuin ang lakas laban sa pamilyang imperial. Nadama ni Hans ang pangangailangan na bumuo ng kapangyarihan at nagpasya na mamuhunan sa pakikidigma kapag lumipas na ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Reyna sa isang maliit na mansyon na nasa labas ng lungsod ng Lamer. May isang grupo ng mga tao na nananatili sa mansyon na matatagpuan sa labas, at sila ay mga diwata. Nag-aalala ako sa mukha ko. Nakita ni Erenes na nakahiga sa kama si Reyna na papasok sa pintuan. Noong araw na iyon, nang makumpirma na si Reyna ang may-ari ng luha ng lupa, nagising siya 5 araw pagkatapos ng pagkahimatay.
Simula noon, maraming pakikipag-usap si Ernest kay Reyna tuwing may libreng oras siya. Karamihan sa kanila ay tungkol sa World Tree at sa mundo ng mga espiritu. Nakinig si Reyna sa mga kwento ng may malaking interes dahil palagi siyang interesado sa sinaunang kasaysayan, mga alamat, at mga alamat. Iyon ay nagbigay daan sa malaking agwat sa pagitan nila na maging isang bagong pagkakaibigan. Ilang araw na ang nakalipas, ang Volga Republic ay sumalakay sa imperyo, sabi ni Reyna. Mukhang hinugot ng presidente ang kanyang huling kabalyero. Ang digmaan ay isang pagsalakay sa pagtatanggol para sa republika. Gayunpaman, natukoy ni Ernest na ang digmaan ay magiging isang yugto para sa susunod na pangunahing dula. Alam niya ang tungkol sa ambisyon ni Pangulong Vladimir. Siya ay sumigaw para sa pantay na karapatan ng mga tao at mga diwata noong panahon ng rebolusyon, ngunit nais ng Pangulo na sakupin ang kontinente at pamunuan ito. Yumuko si Reyna kay Ernest na nag-aalala sa hanging lilipad sana sa kontinente. Kailangan kong sabihin mo sa akin ang higit pang impormasyon tungkol sa digmaan, tanong ni Reyna. Naisip niya na dahil ang impormasyon ay hindi nanggagaling sa imperyo, posibleng mangalap ng impormasyon mula sa panig ng Volga Republic. Bilang karagdagan, nadama niya na ang pag-alam sa impormasyon ay hindi imposible dahil ang mga bisita ay may malaking impluwensya sa Volga. Sa hiling ni Reyna, tiningnan siya ni Ernest na may kakaibang ekspresyon. Mukhang may mahalagang tao ka sa larangan ng digmaan. Alam niyang dumating si Locke para iligtas siya noong sinubukan siyang kidnapin ng Dark Elves. Oo, mas mahalaga siya kaysa sa buhay ko. Kung maaari mong ipaalam sa akin na siya ay ligtas, ako ay aktibong makikipagtulungan sa pagbubukas ng pinto sa Spirit World. Hanggang noon ay naging kaibigan niya si Ernest, gayunpaman, palagi siyang tumanggi na tumulong sa pagbubukas ng pinto sa Spirit World. Sinabi nga sa kanya ni Victor na ang Earthsteers ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa royal family, at ang kapangyarihan ay ginamit ng ilang beses sa nakaraan. Nalantad sa napakalaking enerhiya na dumadaloy mula sa spirit world, ang taong gumagamit nito ay nabaliw o ang personalidad at hitsura ng tao ay ganap na nagbago. Inamin din ni Ernest na totoo ito. Ito ay ang epekto ng paghiram ng kapangyarihan para sa isang sandali, at hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung ang tao ay ganap na binuksan ang mga pinto. Nanindigan si Reyna na tulungan si Locke at manatili sa tabi nito, at sa kanyang pananaw, wala itong ibig sabihin kapalit ng impormasyon. Patuloy siyang tumatanggi, at bigla na lang niyang tinanggap. Tinadya mo talaga? Tanong ni Ernest. Oo. Nangangako ako sa Diyosa ng lupa, Belize. Maaari kang mabaliw o magbago sa isang ganap na kakaibang tao. Baka mawalan ka pa ng buhay. Gusto mo pa bang makipagtulungan? Oo, kung ligtas siya. Nang makita ang katotohanan sa mga mata ni Reyna, tinanggap ni Ernest ang kanyang kahilingan. Sige. Ipinakita ng prinsesa ang kanyang kalooban, kaya aktibong tutulong ako. Napangiti si Ernest sa tuwa. Ang kanyang buhay ay nasa hubad na ilalim, tulad ng isang nasunog na puno. May pagnanais pa ring mabuhay, ngunit ang kanyang buhay ay magiging maikli. Gayunpaman, hindi niya mapipilitang buksan ang mga pinto sa spirit world, kaya sinubukan niyang maghanap ng mga paraan para mahikayat si Reyna. Si Ernest, tinawag ang Dark Elves, si Hyren na kanyang escort. Ano ito? Tanong ni Hyren. Hilingin kay Sylvia na ipadala sa amin ang impormasyon tungkol sa digmaang nagaganap. Sabi ni Ernest. Iyon ay magiging isang maliit na. Nakasabit dito ang tadhana nating mga diwata. Si Hyren, na nabahala sa kahilingan, ay nagbitiw sa silid ng walang pag-aalinlangan. Nabuhayan ng loob si Reyna, nanalangin siya para sa impormasyon tungkol sa digmaan, at ang swerte ay nasa panig ni Locke. Chapter 125, Visit from the Enemy 2. Magaling kaya si Sir Locke? Biglang tumangala si Reyna sa hilagang langit habang may iniisip siya. Mahigit 2 linggo na kasi siyang hindi nakakatanggap ng sulat. Prinsesa, huwag kang mag-alala. Si Sir Locke ay babalik ng ligtas ng walang anumang pinsala. Sa tingin mo, sa mga salita ni Pavel, tumango siya. Narinig ni Reyna ang kwento mula sa isang mangangalakal na bumisita sa lungsod ng Crom isang araw bago ang labanan sa Torlot.
Sinabi niya na ito ay isang lugar kung saan ipinatapon ang hukbo, at walang tahimik na araw. Gayon din sa harap na linya, kung saan ang Volga Republic ay patuloy na naghahanap ng isang labanan. Gayunpaman, patuloy na sinasabi sa kanya ni Locke na ayos lang siya, kaya wala siyang pagpipilian kundi maghintay at maniwala sa kanya. Pinag-uusapan ni Reyna at Pavel ang tungkol kay Locke at sa kanyang kapakanan. Nang biglang may pumasok na mga sundalo sa mga silid. Malaking balita. Ang hukbo ng Volga ay sumalakay sa hangganan. Sinabi niya, "Ano ang sinabi mo?" Tanong ng dalawa. Nagulat silang dalawa kaya't tinanong nila ang sundalo para sa karagdagang detalye. Ngunit ang alam lang ng sundalong iyon ay ang hukbo ng Volga ay sumalakay sa hangganan. Hindi ako pwedeng manatili dito. Kailangan kong makita agad si Sir Hans. Tumayo siya at pinuntahan si Hans na nasa permanent residency ni Leimer. Siya ang in charge ng lupa, kaya dapat may alam siya. At tama ang kanyang iniisip. Ang opisina ng Panginoon ni Leimer ay napakaingay sa biglaang paghatid ng impormasyon. Sir Hans. Tawag ni Reyna. Nandito na si Prinsesa Reyna. Ang mga tumatalakay sa mga hakbang ay tumayo mula sa kanilang upuan at nag-alok ng isa kay Reyna. Pagkaupo, tinanong niya ang tungkol sa kaligtasan ni Locke, na sinagot nila. Ginagamit namin ang aming mga kakayahan upang makita kung ano ang nangyayari sa Torlot Fortress, ngunit wala kaming naisip na anuman dahil kinokontrol ng Imperial Army ang lahat ng daloy ng impormasyon. Ang mga bagong natuklasan ni Hans at ng mga retainer ay ang bilang ng hukbo ng Volga ay napakalaki, hindi katulad ng mga laban sa mga nakaraang taon. Naturally, ang kuta ay inatake, at ang sitwasyon ng Torlot Fortress ay malamang na lubhang mapanganib. Hindi ba tayo makakatulong? Tanong ni Reyna. Nag-uusap ba kayo tungkol sa pagpapadala ng mga reinforcement? Oo, kung matigas ang mga sundalo at infantry, ipadala natin ang mga kabalyero at ang gigants at isipin ang pagpapadala ng mga reinforcement. Ngunit hindi madaling magpadala ng mga puwersa mula sa timog hanggang hilaga. Bilang karagdagan, ayon sa batas ng Imperial, ang hukbo ng isang teritoryo ay walang pahintulot na pumasok sa ibang lupain nang walang pahintulot mula sa Emperor at Imperial Assembly. Kung babulay-wulayin natin ang batas at tatawid sa lupain, kakasuhan tayo ng pagtataksil. Kung gayon, paano kung itago natin sila bilang mga mersenaryo? Bagaman naghahanap kami ng maraming paraan para magpadala ng tulong. Hindi tayo maaaring magpasya na magpadala ng hukbo nang hindi alam kung ano ang sitwasyon ng Torlot Fortress. Nag-uusap ang mga retainer. Gaano man kalaki ang sumalakay na hukbo ng Volga, ang gawain at batas ng imperyo ay kailangang sundin. Maaaring sinusubukan ng mga puwersa ng imperial na hadlangan ang Republika ng Volga mula sa pagsulong. Kung hindi yun ang kaso, maaaring ligtas na umatras si Locke. Maganda kung malaman man lang ang ilang impormasyon tungkol sa Torlot Fortress. Iniisip ni Hans na hindi nagkataon lang na sumiklab ang digmaan sa ganoong sitwasyon. Hindi, ito ay hindi nagkataon, ito ay ang pagsasabwata ng emperador. Kung hindi, bakit sumiklab ang digmaan sa ilang sandali matapos may talaga si Locke sa harapan? Kahit na natatakot siya sa maaaring mangyari sa digmaan, responsibilidad niyang manatiling kalmado at mag-isip. Habang nadidismaya si Hans, nagtanong si Reyna. Maaari ba nating malaman ang impormasyon tungkol sa larangan ng digmaan? Sorry. Kung alam natin ang impormasyon tungkol sa larangan ng digmaan, maaari ba nating tulungan si Sir Locke? Sa kanyang tanong, mariing sinagot siya ni Hans. Kung ang ating Panginoon ay nasa krisis, lahat tayo ay tatakbo upang iligtas at tulungan siya, kahit na nangangahulugan ito para sa atin na ituring na mga taksil. Si Lucas ang kanilang Panginoon at ang tanging kahalili ni Recon. Kung namatay si Locke, walang magiging pamilya. Si Reyna na may ngiti sa labi ay bumangon sa kinauupuan. Tapos, kukuha ako ng impormasyon kahit papaano. Mangyaring maghintay. Nagmamadaling lumabas ng opisina si Reyna. Nagpapasalamat si Hans para sa kanyang mga aksyon at damdamin kay Locke dahil nagkaroon siya ng kumpiyansa. Nagustuhan ko ang katotohanan na ang aming ari-arian ay lumago ng malaki, ngunit wala akong nagawa tungkol sa digmaan. Hindi ko na dapat ginagawa ito.
Upang umunlad ang pamilyang ito, kailangan nating buuin ang lakas laban sa pamilyang imperial. Nadama ni Hans ang pangangailangan na bumuo ng kapangyarihan at nagpa siya na mamuhunan sa pakikidigma kapag lumipas na ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Reyna sa isang maliit na mansyon na nasa labas ng lungsod ng Lamer. May isang grupo ng mga tao na nananatili sa mansyon na matatagpuan sa labas, at sila ay mga diwata. Nag-aalala ako sa mukha ko. Nakita ni Erenes na nakahiga sa kama si Reyna na papasok sa pintuan. Noong araw na iyon, nang makumpirma na si Reyna ang may-ari ng luha ng lupa, nagising siya 5 araw pagkatapos ng pagkahimatay. Simula noon, maraming pakikipag-usap si Erenes kay Reyna tuwing may libreng oras siya. Karamihan sa kanila ay tungkol sa World Tree at sa mundo ng mga espiritu. Nakinig si Reyna sa mga kwento ng may malaking interes dahil palagi siyang interesado sa sinaunang kasaysayan, mga alamat, at mga alamat. Iyon ay nagbigay daan sa malaking agwat sa pagitan nila na maging isang bagong pagkakaibigan. Ilang araw na ang nakalipas, ang Volga Republic ay sumalakay sa imperyo, sabi ni Reyna. Mukhang hinugot ng presidente ang kanyang huling kabalyero. Ang digmaan ay isang pagsalakay sa pagtatanggol para sa republika. Gayunpaman, natukoy ni Erenes na ang digmaan ay magiging isang yugto para sa susunod na pangunahing dula. Alam niya ang tungkol sa ambisyon ni Pangulong Vladimir. Siya ay sumigaw para sa pantay na karapatan ng mga tao at mga diwata noong panahon ng rebolusyon, ngunit nais ng Pangulo na sakupin ang kontinente at pamunuan ito. Yumuko si Reyna kay Erenes na nag-aalala sa hanging lilipad sana sa kontinente. Kailangan kong sabihin mo sa akin ang higit pang impormasyon tungkol sa digmaan, tanong ni Reyna. Naisip niya na dahil ang impormasyon ay hindi nanggagaling sa imperyo, posibleng mangalap ng impormasyon mula sa panig ng Volga Republic. Bilang karagdagan, nadama niya na ang pag-alam sa impormasyon ay hindi imposible dahil ang mga bisita ay may malaking impluwensya sa Volga. Sa hiling ni Reyna, tiningnan siya ni Erenes na may kakaibang ekspresyon. Mukhang may mahalagang tao ka sa larangan ng digmaan. Alam niyang dumating si Locke para iligtas siya noong sinubukan siyang kidnapin ng Dark Elves. Oo, mas mahalaga siya kaysa sa buhay ko. Kung maaari mong ipaalam sa akin na siya ay ligtas, ako ay aktibong makikipagtulungan sa pagbubukas ng pinto sa Spirit World. Hanggang noon ay naging kaibigan niya si Erenes, gayunpaman, palagi siyang tumanggi na tumulong sa pagbubukas ng pinto sa Spirit World. Sinabi nga sa kanya ni Victor na ang Earthsteers ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa royal family, at ang kapangyarihan ay ginamit ng ilang beses sa nakaraan. Nalantad sa napakalaking enerhiya na dumadaloy mula sa spirit world, ang taong gumagamit nito ay nabaliw o ang personalidad at hitsura ng tao ay ganap na nagbago. Inamin din ni Erenes na totoo ito. Ito ay ang epekto ng paghiram ng kapangyarihan para sa isang sandali, at hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung ang tao ay ganap na binuksan ang mga pinto. Nanindigan si Reyna na tulungan si Locke at manatili sa tabi nito, at sa kanyang pananaw, wala itong ibig sabihin kapalit ng impormasyon. Patuloy siyang tumatanggi, at bigla na lang niyang tinanggap. Tinadya mo talaga? Tanong ni Erenes. Oo. Nangangako ako sa Diyosa ng lupa, Belize. Maaari kang mabaliw o magbago sa isang ganap na kakaibang tao. Baka mawalan ka pa ng buhay. Gusto mo pa bang makipagtulungan? Oo, kung ligtas siya. Nang makita ang katotohanan sa mga mata ni Reyna, tinanggap ni Erenes ang kanyang kahilingan. Sige. Ipinakita ng prinsesa ang kanyang kalooban, kaya aktibong tutulong ako. Napangiti si Erenes sa tuwa. Ang kanyang buhay ay nasa hubad na ilalim, tulad ng isang nasunog na puno. May pagnanais pa ring mabuhay, ngunit ang kanyang buhay ay magiging maikli. Gayunpaman, hindi niya mapipilitang buksan ang mga pinto sa spirit world, kaya sinubukan niyang maghanap ng mga paraan para mahikayat si Reyna. Si Erenes, tinawag ang Dark Elves, si Hyren na kanyang escort. Ano ito? Tanong ni Hyren. Hilingin kay Sylvia na ipadala sa amin ang impormasyon tungkol sa digmaang nagaganap. Sabi ni Erenes. Iyon ay magiging isang maliit na. Nakasabit dito ang tadhana nating mga diwata.
Si Hyren, na nabahala sa kahilingan, ay nagbitiw sa silid ng walang pag-aalinlangan. Nabuhayan ng loob si Reyna, nanalangin siya para sa impormasyon tungkol sa digmaan, at ang swerte ay nasa panig ni Locke. Chapter 126, Visit from the Enemy 3. Sa susunod na umaga. PXNOVEL. Si Omicron M. Ang mga kawal sa kuta, na kumain at uminom kagabi, ay nagigising mula sa kani-kanilang pwesto habang kinukusot ang kanilang mga mata. Ang sarap talaga ng tulog ko. Paano ang mga reinforcements? Hindi pa ba sila dumarating? Kaunting oras pa at nandito na sila. Hindi alam na nagsinungaling si Locke sa kanila, lahat ay nakabitin pa rin sa mga lubad. Ang namamagang pag-asa ng isang pangkat ng mga reinforcement na nagmumula sa timog. Mga pampalakas. Darating ang mga reinforcement. Saan? Sa akin, mga reinforcements ba iyon? Ay nako, buksan natin ang gate dali. Pinuksan ng mga sundalo ang mga pintuan ng fortress. Ngunit nang makita nila ang panimulang koponan ng mga reinforcements, sila ay dismayado. Ito ay dahil sila ang magkahiwalay na tropa na pinamunuan nina Hobart at Anna. Ano ito? Kayo na lang. Paano ang mga reinforcements? Tanong ng sundalo sa gate. Tungkol dyan. Ang mga sundalong nalinlang ay sinabihan ng totoo nang pumasok. Nang makarating ang katotohanan sa mga sundalo, lahat sila ay sumugod kay Locke na nasa parade ground. Sir, anong nangyari sa reinforcements? Hindi po ba sila darating, sir? Prayo lang ba talaga iyon? Walang tigil ang mga tanong ng mga sundalo. Itinaas ni Locke ang kanyang kamay tanda ng pagtatanong sa kanila na itigil na ang kanilang mga tanong. At ang mga sundalo na napagtanto na sila ay nababasto sa kanilang commander, ay umatras. Paumanhin. Kami lang. Ito ay maikli, kalahati ng mga sundalo ay nasa bingit ng pag-iyak, at ang iba pang kalahati ay galit. Niloko mo ba kami? Tanong ng isang sundalo. Para dayin ng kalaban, wala akong choice kundi linlangan ka. Kinailangan para masira ang atake ng kalaban kahit papaano at ilihis ang kanilang daloy, sabi ni Locke. Pero, saglit na tinitigan ng mga sundalo si Locke. Ito ay dahil sa katotohanan na sila ay nagsinungaling at niloko. Ngunit kung iisipin nila, kung hindi dahil sa kasinungalingang sinabi ng commander, nabihag na sana ang kuta ng tuloy-tuloy na pag-atake ng kalaban. Hindi na sana nila na-enjoy ang piging o ang party. Huwag kang masyadong malungkot o mabalisa. Walang laban sa loob ng ilang araw, ani Locke. Totoo ba yan? Oo, magtiwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi iyon kasinungalingan. Sa oras na sinabi sa kanila ni Locke iyon, isang sundalo na nasa tungkulin ng pag-espiya sa fortress ay dumating na tumatakbo na may balita tungkol sa kampo ng hukbo ng Volga Republic. Walang mga tropang nagsisikap na pumasok sa kuta mula sa labas, maliban sa ilang mga ngabayo na pumasok sa kuta kaninang umaga. Walang reinforcements para sa kalaban. Lubos kaming nalinlang nila, sabi ng isang sundalo. Kailangan nating ipagpatuloy ang ating pag-atake ngayon din at lipulin ang mga ahas dito, sir. Tama. Sige at ibigay ang utos. Tanong ng isang sundalo. Hinihiling ng staff kay Tyren na maglabas ng utos para ipagpatuloy ang laban, ngunit hindi ibinuka ni Tyren ang kanyang bibig. Malalim ang iniisip niya. Isa siyang wizard. Hindi tulad ng mga nagmamadaling staff na mga kabalyero, iba't ibang posibilidad ang iniisip niya. Isahuli, kami ay nalinlang at binigyan sila ng isang magandang gabi upang magpahinga. Ngunit, ang pag-atake ba ngayon ang pinakamabuting desisyon para sa atin? Binigyan sila ng ilang oras, parang vacation break. Ang mga sundalo ng kalaban ay umiinom buong gabi at niloko ang Republika. Iniisip ni Tyren kung malilinlang na naman ba sila. Isang bitag para akitin tayo. Kung gayon, mabibigo tayo kung aatake tayo ng walang taros. Sa pag-iisip, nagutos si Tyren sa kanyang mga tauhan. Pumili ng 5,000 mga taliba. Atakihin ang kuta sa pamamagitan ng pagpili ng mga unit na hindi lumahok sa pag-atake kahapon. Naiintindihan, sir. Nabigo ang mga tauhan nang inutusan silang ilunsad ang kanan, ngunit kontento pa rin sa desisyon ng commander na salakayin sila.
Nang matapos ang pulong, inayos ang mga unit, at may nangyaring hindi inaasahan. Ano ang sinabi mo? Isang mensahero mula sa fortress ang dumating. Oo. Noong nakaraan, nakita siyang may hawak na puting bandila. Kumunat ang noo ng staff sa ginawa. Lahat sila ay naghihinala sa gustong gawin ng commander ng kuta. Sir, walang dahilan para makilala natin siya. Kaya laslason mo agad ang leeg niya. Hindi. Ang pagpatay sa isang messenger na pumasok para makipag-usap ay isang barbaric na gawa. Dudungisan nito ang paniniwala ng ating mga sundalo at tropa, gayon din ang buong Volga Republic. Kung gayon, huwag na lang nating pansinin ang kahilingan. Ang mga tauhan ay nag-aaway sa isa't isa na parang ligaw na aso. Tanong ni Tyrant sa knight na pumasok na may dalang impormasyon tungkol sa pagbisita ng commander. Hindi ba niya sinabi sa'yo kung bakit siya pumunta dito? Sinabi niya na direktang sasabihin niya ito sa commander ng kampo, tugon ng kabalyero. Ganoon ba? Kung gayon ano ang kanyang tungkulin at pahayag? Iyon ay. Nataranta ang kabalyero. Tumingin siya kay Tyrant ng diretso sa kanyang mga mata at sinabing. Ang kanyang pangalan ay Luke Derecon. Siya ay isang viscount, at ang commander ng fortress. Ano? Anong sinabi mo? Nanlaki ang mata ng mga tauhan sa paligid ni Tyrant. Hindi isang kabalyero o isang sundalo, ngunit ang kalaban mismo ay direktang dumating upang salubungin sila. At ginawa niya iyon pagkatapos pasayahin ang kanyang mga nasasakupan sa isang gabi ng kapistahan at pagsasalo-salo. Ha. Kumagalpak ng tawa si Marky Tyrant. Nataranta ang mga staff sa ginawa ni Tyrant. Malaking gap ang pagitan namin. Ang ina po ni Recon. Oo, siguradong sinabi niya iyon. Ito ay kawili-wili. Tawagan mo siya. Titingnan ko kung anong mga trick ang sinusubukan niyang gawin. Patuloy ang pag-uusap ng mga staff, ngunit hindi pinakinggan ni Tyrant ang kanilang sinabi. Tiyak na pandaraya ang diskarte ng kalaban. Gayunpaman, iniisip ni Tyrant kung anong uri ng karakter ang taglayin ng inapo ng warrior na si Recon, na itinuturing ng mga diwata bilang kanilang kaaway. Chapter 127, Visit from the Enemy 4. Maya-maya, dalawang kabalyero na nakauniporme ng Imperial Army ang lumapit sa barracks ng commander. Sa ilalim ng maingat na escort ng mga kabalyero ng Republika, ito ay si Luke at ang kanyang pinakamalapit na kaalyado at kaibigan na si Philip. Kinabahan si Philip mula nang pumasok sa kampo ng Republika. Gumuso siya kay Luke na relax at nakangiti. Kahit gaano ko subukan ng mga tuwiran sa aking sarili, ito ay baliw. Learn more. Sinabihan si Philip tungkol sa plano ng maaga, kaya naisip niya na ito ay mapanganib. Ganoon din ang sinabi ni Erwin, tugon ni Luke. Of course she would. It is common sense. Kailangan ba talagang pumunta dito? Habang umuungol si Philip, isang war mage ang lumabas sa barracks. Tinulyapan lang siya ni Luke at natauhan. Itong kaibigan dito ay nag-aaral din ng dark magic. Hangga't maaari ay sinusubukan ng salamangkero na itago ang dark magic na ginagamit sa digmaan, ngunit walang paraan para lokohin nila si Luke na may kakayahang tuklasin ang espiritu ng isang siyam na circle warlock. Ang war mage, na ipinadala mula sa Dark Moon, ay diretsyong nagsalita kay Luke, na patuloy na nakatingin sa kanya. Naghihintay ang ating commander. Pasok. Pumasok si Luke sa barracks. Ang commander barracks ay malaki at gayak, halos parang kastilyo mismo. Kasama ng commander ang kanyang mga tauhan. Learn more. Bilang karagdagan, ang mga armadong kabalyero at war mages ay nasa lahat ng dako. Kabilang sa kanila ang mga talentadong kabalyero sa antas ng eksperto. Ang mga wizard ay higit sa 5 bilog na wizard, at ang kapaligiran sa loob ng barracks ay mabigat. Nako, ito ay hindi biro. Naisip ni Philip. Ganito siguro ang mararamdaman ng isa kung pumasok sila sa lungga ng dragon. Hindi tulad ni Philip na basang-basa sa pawis, cool at composed pa rin si Luke. Napatingin si Luke sa lalaking nakaupo sa kabilang side ng mahabang mesa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasuot siya ng mga damit ng isang wizard kaysa sa mga uniforme ng militar. Gayunpaman, ang tingin sa kanyang mga mata ay nagsabi na siya ay may kakayahan. Kahit isang 7 bilog, naisip ni Luke.
Ang alam ni Locke ay maraming 7 Circle Wizard sa Volga Republic. At isa lamang sa 7 Circle Wizard ang may sapat na talento para pamunuan ang isang hukbo. Ito ay si Marky Tyren, ang Meister ng Republican Magic Tower. Magalang na bati ni Locke sa kanya at tumingin sa lahat ng nasa barracks. Luke Derecon, ang commander ng fortress. Makiupo ka. Umupo si Locke kaharap si Tyren. Pagkatapos, isang batang apprentice wizard, na tila mga katulong ni Marky Tyren, ang naglagay ng isang umuusok na tasa ng tsaa sa harap ni Locke. Salamat, Panginoon. Naisip ni Locke. Nagulat si Philip nang makitang umiinom ng tsaa si Locke nang walang pag-aalinlangan. Malaking problema kung nalason ang tsaa. Kasabay nito, humigop si Tyren, na may hawak na tasa ng tsaa, at nagtanong. Hindi ba naisip mo na maaaring nalason ito? Kung iyon ang nasa isip ko, hindi ba laslas na ang leeg ko sa pagpasok ko sa kampo? At ang isang commander ba ng isang napakalaking resort ng hukbo ay gumagawa ng isang maliit na panlilinlang upang ibagsak ako? Sabi ni Locke. Talaga. Ibinaba ni Tyren ang kanyang tasa at ngumiti. Hiniling nga sa akin ng mga tauhan ko na patayin ka, sabi ni Tyren. Sinabi din sa akin ng aking mga nasasakupan na putulin ang leeg ng komandante. Sa mga salita ni Lucas, ang mga kabalyero ng Republika ay bumunot ng kanilang mga espada. Gayunpaman, ang kanilang mga aksyon ay napigilan ng kamay ni Tyren. Tumingin muli si Marky Tyren kay Locke at nagtanong. So ano ang dahilan mo para pumunta dito? Gusto kong itigil mo ang pag-atake, sagot ni Locke. Labis na humanga si Tyren sa pagtitiwala sa mga salita ni Locke. Hindi pwede yon. Inutusan ako ng aking presidente na sakupin ang Torlot Fortress, tugon ni Tyren. Kung gayon, magpanggap ka na parang umaatake ka, sabi ni Locke. Magpapanggap na umaatake. Tumingin dito, binata. Ang halaga ng digmaan ng ating hukbo ng Republika ay nagmula sa dugo ng mga tao. Inaasahan mo na ibubuga ko lang ang dugo at pawis ng mga tao sa walang kabuluhan. Hindi ba't mas mabuti na iyon kaysa hayaang damaloy na parang ilog ang dugo ng mga sundalo? Susuko na rin ako, sabi ni Locke. Ano? Laking gulat ni Tyren na muntik na niyang mabuga ang kanyang tsaa. Hindi lang siya nagulat, pero lahat ng staff at knight sa paligid niya ay nagulat. Sinusubukan mo bang pagtawanan ako? Tanong ni Tyren. Hindi ko gagawin iyon. Kung alam mo ang kasaysayan ng ating pamilya, malalaman mo na wala akong dahilan para maging tapat sa aking imperyo. Totoo iyan, isip ni Tyren. Ang nangunguna sa Baroque Empire ay ang Libya Kingdom. Nang mag-alsa ang ninuno ng imperyo, ang Carno de Baroque, si Recon ay nakipaglaban sa kanila at natalo, na humantong sa pagbagsak ng kanilang marangal na katayuan. Kung hindi siya gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa kontinente sa pamamagitan ng pagkatalo sa Devil King na si Simon, tiyak na napatay si Recon, naisip ni Tyren. Gayunpaman, mahigit 500 taon na ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Ang pamilyang Imperial ay walang pakialam sa mga kilalang mandirigma, at ang pamilyang Recon ay hindi nagpakita ng anumang taos-pusong katapatan sa pamilya ng Imperial. Ginampanan lang nila ang mga responsibilidad na dapat nilang gampanan para sa imperyo. Kanina pa, sa labanan sa teritoryo, nahuli ko ang konde, ang Royal Collateral. Nalito at nagalit ang Emperor, kaya naman hinirang niya ako bilang commander ng isang mapanganib na fortress, sabi ni Locke. Ibig mong sabihin ang iyong mga salita? Tanong ni Tyren. Oo, pansamantala. Tahimik na ginawa ng aking mga ninuno ang kanilang tungkulin dahil sa kanilang lupain at sa mga taong walang kapangyarihan na kailangan nilang alagaan. Gayunpaman, iba ang iniisip ko sa aking mga ninuno. So, susuko ka na. Sabi ni Tyren. Medyo kumbinsido, tumango si Tyren. Nang mga oras na iyon, namagitan ng isa sa mga tauhan sa kanilang pag-uusap. Kung ganoon, kung gusto mong sumuko ngayon, bakit mo ginagawa ito sa oras na ito? Sa tanong na iyon, napaisip sandali si Locke. Umaasa ka na iiwan ka namin kaagad nang hindi napinsala ang mga tao. Alam mo ba kung paano tinatrato ng imperyo ang mga maharlika na sumuko sa kaaway? Tanong ng isa pang staff.
Ang Imperyong Baroque ay papawiin ang pagkakaroon ng mga maharlika na sumuko. Aalisin nila ang kanilang lupain, papatayin ang lahat ng kanilang mga kamag-anak, at burahin ang lahat ng kanilang mga tala sa kasaysayan. Bilang karagdagan, ang kanilang mga retainer ay magiging alipin, at ang kanilang mga tao ay sisingilan ng mabigat na buwis. Ang mga taksil ay mapupunit ng paa mula sa paa. Gayunpaman, may mga pagkakataon na magaan ang parusa. Ang kaso kapag ang napakaraming hukbo na tulad mo ay susubukan na sakupin ang isang lupain, sabi ni Locke. Bilang mga maharlika ng imperyo, may mga tungkulin na kailangang gampanan ng mga maharlika. Sila ay mga aktibong tagapaglingkod ng imperyo. Pagdating sa pakikipaglaban sa isang malaking hukbo, kahit na walang anumang suportang tropa na tutulong sa kanila, walang paraan na sila ay tretuhin bilang mga tagapaglingkod. Ito ay isang paglabag sa kontrata na nagsasalita tungkol sa digmaan, at ang dahilan ng pagsuko ay magiging wasto. Dahil ako lang mag-isa, wala akong kadugo na mapaparusahan. At kung malalaman ang sitwasyon ng ating pagiging isolated, walang mga retainer o tao ang mapaparusahan. Ito ay isang pag-aaksaya ng oras at lupa, ngunit sa palagay ko ito ay isang bagay na kailangan kong gawin upang magsimula ng panibago. So, ayaw mong umatake tayo ng ilang araw pero magpanggap ka lang? Tanong ni Tyren. Oo, bigyan mo ako ng 1 linggo, hindi 5 araw lang. Sa sinabi ni Locke, mukhang problemado si Tyren at ang kanyang mga tauhan. Sa totoo lang, mas maganda ang kunwaring digmaan kaysa makitang umaagos ang dugo ng mga sundalo. Mas mabuting ipagpatuloy ang digmaan pagkatapos ng ilang araw. Ang tanong ay kung gaano maaasahan ang kanilang kaaway. Pumasok na ang commander at nagmungkahi ng pagsuko. Maaari itong maging maaasahan. Gayunpaman, may isang bagay na bumabagabag kay Tyrion. Alam mo ang kahalagahan at ang pangangailangan, ngunit walang garantiya na lahat ng nasa ilalim mo ay susuko, di ba? Tanong ni Tyrion. Lahat ng tao ay nahaharap sa mahirap na panahon. Ang mga kabalyero at ang mga kawal sa kuta ay pawang naiwan sa likod ng mga maharlika o displaced nobles. Ang iba sa kanila ay kailangang lumaban hanggang sa huli sa fortress, pero hindi sila sasalungat sa agos, paniniguro ni Locke. Ganoon ba? Pero, paano kung bahagyang naputol ang sinabi ni Tyren, at tumingin siya kay Locke bago nagtanong. Paano kung hindi namin tanggapin ang hiling mo? Si Philip, na kanina patahimik, ay tumingin kay Locke na may kaba. Kung ang kalaban ay tumanggi sa kanilang panukala, kung gayon ang dugo ay dadaloy sa kwartel. Si Locke, gayunpaman, ay hindi nataranta at tumugon. Tapos lalaban tayo hanggang dulo. Iipunin ko ang lahat ng pulbere at ang mga mahiwagang bato sa tagiliran natin at sasabugin ko ang kuta. Sa radikal na sagot ni Locke, na ibang-iba sa kanyang pinag-uusapan, naninigas si Marquis Tyren at ang kanyang mga tauhan. Bagaman ang Torlot Fortress ay isang tsulay, lamang para sa Republika upang maabot ang Baroque Empire, kailangan nilang panatilihing buo ang fortress hanggat maaari. Sa pag-iisip, nakapagdesisyon na si Tyrion. Okay, tatanggapin namin ang alok mo. Salamat. Malamig na wika ni Tyrion kay Locke na napayuko. Kung sinira mo ang iyong pangako, lahat ng mangyayari pagkatapos nito ay nasa iyo. Ang iyong buhay ay nakataya, at ang kaluwalhatian ng iyong namatay na mga ninuno ay madudumihan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Ngumiti ng malawak si Locke. Ang kanyang buhay ay palaging nakataya, at hindi kailanman pinarangalan ni Locke ang kanyang mga namatay na ninuno. Ang tanging inaalala niya ay kung tutuperin ba ng kausap ang kanilang pangako o hindi. Sa kabutihang palad para kay Locke, ang matandang wizard na nakaupo sa harap niya ay hindi isang palihim na tao, na nangangahulugan na maaari siyang magpahinga. Kabanata 128, Pagbisita mula sa Kaaway 5. Phew! Akala ko tapos na tayong lahat dahil sa iyo Lord. Pagkalabas ng barracks, pinupunasan ni Philip ang kanyang pawis. Kung ganoon ay itigil mo na ang pagsunod sa akin. Sa mga salita ni Locke, tumalon si Philip. Hindi. Kung ang isang escort ay hindi sumunod sa iyo, sino ang susunod? Literal na sinadya ko lang. Lumakad si Locke patungo sa fortress, nakikinig sa sasabihin ni Philip.
Bumalik siya upang tingnan ang hukbo ng Republika. Ang dahilan kung bakit walang ingat na binisita ni Lucas ang kampo ng kaaway ay hindi lamang para magbigay ng pananampalataya na sumuko. Nilalayon din itong makita ang mga posisyon ng kaaway gamit ang kanyang sariling mga mata at makita kung ano ang ginagawa ng kaaway at kung anong mga problema ang maaaring makaharap nila. Hindi ko alam ang tungkol sa pagkakapareho, ngunit ang mga uri at detalye ng mga armas ay iba. Bilang karagdagan, naisip ni Locke. Habang papunta siya sa Commander Barracks, ang pinag-isang puwersa na kasalukuyang umatake sa fortress ay wala kahit saan. Nakuha ba nila ang anumang lokal na manor? Kung ginagamit nila iyon, maaaring nakakatulong ito sa kanilang operasyon. Habang bumalik si Locke sa fortress, may nakaharap na lalaki si Tyrion. Dugo ng isang Dark Elf, isang ahente mula sa serbisyo ng Republic Intelligence. Nagtago siya sa dilim at narinig ang usapan at sinabi niya kay Tyrion. Mas mabuting huwag maniwala sa kanilang mga salita. Bakit? Tanong ni Tyrion. Ang lalaking iyon na si Locke, totoo na siya ay kinaladkad sa larangan ng digmaan dahil sa Emperor, gayunpaman, mukhang hindi siya ang sumuko at sumuko. Mayroon bang anumang dahilan para doon? Tanong ni Tyrion. Siyempre ginagawa ko. Sa labanan ng mga kaharian, sa katimugang bahagi ng imperyo, ang pamilya Recon ay kamakailan lamang ay bumangon sa kapangyarihan at nanalo ng malaking tagumpay. Nang walang anumang malaking halaga ng mga ari-arian at lupa, bigla silang tumayo sa timog. Hindi mo sinasabi ito nang walang anumang pundasyon, tama? Sa tanong ni Tyrion, tumango ang ahente at nagdagdag ng isang bagay na maaaring makabuluhan. Hindi lang iyon, ngunit kasama niya ang dating miyembro ng maharlikang pamilya ng Volga. Napag-alaman na hindi siya nasa normal na relasyon ni Prinsesa Reyna. Iyan ang katotohanan. Oo, sa huling pagkakataon na sinubukan ng intelligence service na kidnapin si Prinsesa Reyna, ang misyon ay natapos sa kabiguan, at sa ulat, nakasulat na si Luke Derecon ay nag-ambala sa kanilang misyon. Hindi na natin kailangang isipin pa ang relasyon nila dahil diretso niyang iligtas si Prinsesa Reyna, di ba? At ang lalaking nagbigay ng puso kay Reyna ay hindi naman siguro susuko sa atin, ang kaaway niya, di ba? Well, iyon ay isang bagay na wala akong impormasyon tungkol sa, Ginoo. Sumagot ang Dark Elf. Hindi tulad ni Peter II, na personal na nakilala ni Tyrion, si Prinsesa Reyna ay hindi kailanman nagsalita ng masama o kumilos sa politika sa Volga Republic. At dahil may balita tungkol sa prinsesa na nagbabantay sa mga refugee kahit sa kabilang lupain, nagkaroon ng mataas na antas ng paghanga at pagmamahal sa prinsesa ng Volga. Sa makatuwid, marami ang nagtalo na magiging kapaki-pakinabang para sa prinsesa ng Volga na maibalik sa kanyang lupain at tretuhin bilang isang aktwal na miyembro ng maharlikang pamilya. Sumang-ayon din si Tyrion doon. Ngunit dapat tayong mag-ingat, kung sakaling sinusubukan niya tayong linlangin muli. Sabi ni Tyrion. Kung gayon, ano ang plano mong gawin sa commander? Kung aayusin niya ang mga sirang pader at ang mga sandata ng sandata, nililinlang niya tayo. Ibig sabihin ay handa na siyang ipagpatuloy ang laban sa atin. Gayunpaman, kung walang gaanong pagbabago, medyo kalokohan para sa atin na makaligtaan ang pagkakataong salakayin ang fortress na walang dynamic na pinsala. Babantayan mo ba siya at haharapin mo siya? May kailangan pa ba tayong magmadali? Mas mahalaga para sa atin na ilabas ang Northern Empire kaysa salakayin ng isang fortress na humahadlang sa atin. Wika ni Tyrion at iniba ang topic. Siya nga pala, sabihin sa akin ang tungkol sa dynamics ng Imperial Northern Army. May kakaiba talaga. Darating na sana ang mga reinforcements, ngunit wala akong makitang anumang palatandaan ng mga ito. Naisip ni Tyrion na kakaiba ito. Talaga bang nabalisa ang inapo ni Recon sa emperador? Iyon ba ang dahilan kung bakit sinusubukan siya ng emperor na patayin? Ang mga salita ni Locke ay tila kapanipaniwala pagkatapos masuri ang sitwasyon. Naiintindihan, sir. Ang dynamics at ang puwersa ng Northern Army ay susuriin ng Intelligence Department. Sumagot ang Dark Elf. Okay, gawin mong mabuti. Si Tyrion, na nagpaalis sa ahente ng Panektik, ay tumawag para sa War Mages at inutusan silang ipagpatuloy ang kanilang pagsubaybay sa Torlot Fortress.
Kung sisirain ni Locke ang kanilang kasunduan at gagawa ng anumang kahinahinalang aksyon, pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na barilin kaagad ang fortress. Bumalik si Locke sa fortress at tinipon ang kanyang mga tauhan, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa pakikipag-usap sa commander ng kaaway. So, hiniling mo sa kanila na bigyan kami ng 5 araw batay sa pagsuko. Tumango si Locke sa tanong ng isang knight. Tinaas ni Ana ang kanyang kamay at nagtanong na may malamig na ekspresyon. Hindi mo talaga iniisip ang pagsuko, tama? Oo, bumibili lang ng oras na kailangan. Pero, parang hindi rin masama ang pagsuko lang. Napabuntong hininga ito ni Hobart. Isa siya sa mga hindi nasisiyahan sa imperyo at militar. Bukod dito, wala siyang pamilya at walang makakapidyaw sa pagsuko dahil nag-iisa lang siya. Oo naman, ang pagpili na iyon ay maaaring gawin anumang oras. Gayunpaman, hindi pa kami ganoon kadesperadong kunin ito. Makakapag-relax ka dahil mananalo tayo. Anong balak mong gawin? Please kausapin mo rin kami. Tumango ang lahat sa pakiusap ni Alex na hindi nasiyahan. Alam nilang umalis sina Locke at Erwin sa fortress noong isang gabi para may gawin. Gayunpaman, hindi nila alam kung ano iyon. Kaya umaasa silang bibigyan sila ni Locke ng detalyadong paliwanag dahil kinakabahan sila. Tinitigan ni Locke ang mga mata ng mga lalaki, at pagkatapos ay ipinaliwanag ang operasyon na pinananatiling lihim hanggang noon. Ginagawa na ang trabaho ngayon. Oo, ginagawa namin ang dam gamit ang mahika, at pinipigilan ang daloy ng tubig upang tanggayan ang kalaban. Sagot ni Locke, wow, iyan ay mahusay. Hindi tulad ni Ana na humahanga sa kanya, karamihan sa iba ay tila hindi naiintindihan. Ito ay dahil hindi nila alam kung paano gumagana ang magic. Ngunit alam nila na ang paggawa ng dam, at pagkuha ng sapat na tubig ay hindi isang madaling gawain. At kaya, humiling ka ng 5 araw, para maipon ang tubig. Tama. Sa tanong ni Caper, tumango si Locke. Pero, hindi ba nila mapapansin kung nabawasan ang daloy ng ilog? Hindi na sila maghahinala dahil summer season. At syempre, ang kalaban ay maaaring managtik sa atin. Ngunit naghanda din kami ng mga bagay para sa mga sitwasyong iyon, kaya hindi na kailangang mag-alala. Confident ang ekspresyon ni Locke. Noon lang nagbago ang mukha ng kanyang mga nasasakupan. May pagkabahala tungkol sa operasyon at kung paano ito gagana, ngunit hindi nila maiwasang maniwala sa commander na nagsumikap at naghanda para sa isang alternatibo kung sakaling magkaroon ng masamang sitwasyon. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ituloy mo ang pahinga. Iwasang gumawa ng anumang mga aksyon na maaaring magdulot ng hinala sa mga kaaway, tulad ng pag-aayos ng pader o pag-aayos ng gigants. At kung atakihin ka ng kaaway, gawin mo ang parehong bagay pabalik. Siyempre, kung sila ay sumalakay, ang hukbo ng fortress ay lalaban. Ang mga bagay na iyon ay hindi mangyayari, gayunpaman, ang posibilidad na mangyari ang mga ito ay hindi maaaring pabayaan. Lahat, kailangan ko kayong magtagal. Kung malalampasan natin ang krisis na ito, makakalakad tayo ng may pagmamalaki, makakasigaw tayo sa mukha ng pamilya ng Imperial at ng hukbo ng Imperial. Sa sinabi ni Locke, lahat ng kawal ay hindi napigil ang mapangiti. Hinihiling nila na dumating ang araw na makasigaw sila sa mukha ng mga lalaking nakatalikod kapag nangangailangan ng tulong. Chapter 129, Lending a Hand. Thud. Boom. Kuwang. Pang. Kinaumagahan, nagpatuloy ang labanan. Ngunit ang bilang ng mga tropa mula sa Volga Republic ay maliit sa bilang. Ang mga pasulpit-sulpot na shell ay madalas na nahuhulog sa labas ng fortress at ang mga gigant ay inilalagay upang bantayan sa tabi ng mga pader sa harap ng fortress, lahat sila ay halos hinahawakan. Nang dumating ang hukbo mula sa Volga, na nag-iisip na kung talagang magpapanggap si Locke na gagawin ang pag-atake, ay natiyak na tinutupad niya ang kanyang salita. Ang mga sundalo lamang na hindi alam kung ang mga detalye ay palaisipan sa walang init na pag-atake ng Republika. Bakit ginagawa iyon ng mga lalaking iyon? Sa umaga, sinabi sa akin ng mga kabalyero na umatake pagkatapos makita ang pag-atake mula sa kaaway, ngunit kailangan ba talaga nilang lumaban sa ganitong paraan?
Anyway, hindi naman natin kailangang lumaban, diba? Ang mga puwersa ng fortress ay natuwa, ang kampo ng Volga Republic ay patuloy na binabantayan sila. Ang fortress ay hindi lalaban. Oo, Commander. Walang mga palatandaan ng pagkukumpuni sa pader o mga armas para sa lakayin ng ating mga sundalo. Tumango si Tyren sa sinabi ng War Mage, si Rob na nakabantay sa fortress at biglang may tinanong. Paano si Luke Derecon, ang commander ng fortress? Siya, hindi ko siya nakita. Hindi mo siya nakita? Tanong ni Tyren. Yung mga subordinate lang ang nagpapanggap na umaatake. Marahil ay nasa loob siya ng bahay dahil hindi na kailangang makipag-away. Pero walang tiyak. Sabi ni Tyren. Mayroon bang partikular na bagay na kailangan kong bantayan? Sa tanong ni Rob, ibinuka ni Tyren ang kanyang bibig, tinapik ang kanyang daliri sa dokumentong naglalaman ng mga larawan ng Torlot Fortress. Ito ay isang maikling pagtakbo, ngunit ang ilog ay kapansin-pansing nabawasan sa paglipas ng panahon. Totoo ba yan, sir? Oo, ang pagkakaiba sa pagitan ng dami para sa bawat season ay nakasulat sa papel. Ang mga talaan ng kuta ay mayroon ding dami at lalim ng ilog sa panahon ng hindi pagkakaunawaan sa hangganan. Ito ay dahil ang ilog ay may mahalagang papel sa mga pag-atake. Si Tyren, na tumitingin sa mga record, ay napansin na ang kasalukuyang daloy ng ilog ay mas mababa kaysa sa nararapat. Bilang karagdagan, minsan, ang maliliit na piraso ng kahoy ay bumababa sa ilog, at ang ilog ay naging medyo maulap. Tapos, sila. Malaki ang pagkakataon na may naglalaro sa ilog ng San sa itaas ng Agos. Sa mga salita ni Tyren, nagulat si Rob at tumanggi. Ngunit para mangyari iyon, kakailanganin nila ng maraming manpower at materyales. At walang anumang mga ulat tungkol sa gayong lakas tao o mga supply na inilipat mula sa kuta, tama ba? Siguro umalis sila bago magsimula ang laban. Iyon ang dahilan kung bakit nais kong sumampa kakasama ng ilang mga taga-manman at tingnan ang upstream. Kung may gagawin pa sila, hindi na natin kailangang tuparin ang pangako. Naiintindihan. Aalis ako kaagad. Sa utos ni Tyren, pinangunahan ni Rob ang isang grupo ng mga scout at umahan sa Agos. Ang itaas na ilog ay sikat sa magaspang na lupain nito. Sa mabigat at masungit na daan, may mga palatandaan ng mga halimaw at halimaw na dumaraan, ngunit walang bakas ng tao. Dahil dito, nagduda si Rob at ang iba pang scouts kung talagang binabalak ng kalaban na guluhin ang kanilang kasunduan. I looked around, pero wala akong makitang bakas ng mga taong dumadaan. May nakita ka bang kakaiba? Nang tanungin ng pinuno ng scouting team, nagsalita si Rob tungkol sa kanyang nakita habang ginagamit ang kanyang fly magic. Wala akong nakitang bakas ng tao. Gayunpaman, mayroong isang kahoy na hinalang istruktura sa itaas ng ilog. Isang kahoy na hinalang istruktura. Hindi ako masyadong sigurado, ngunit ito ay parang isang dam na gawa sa kahoy, buhangin, at mga bato. Sa sinabi ni Rob, nanlaki ang mga mata ng scout leader. Kung gayon, iyon ay hindi pa rin tiyak. Ito ay maaaring sanhi ng mga natural na phenomena tulad ng pagguho ng lupa. Sa mga salita ni Rob, nagpatuloy ang scout team sa pag-akyat sa Agos. Ilang saglit pa ay nakarating na sila malapit sa destinasyon at pinanood ang usok na tumataas. Tanging isang nilalang na may katalinuhan ang maaaring gumamit ng apoy. Ang mga orc at goblin ay mga halimaw, ngunit ang mga tao at mga engkanto ang mas malamang na gawin iyon. Si Galpang, Rob at ang mga scout ay maingat na lumapit sa usok. Yun ba talaga ang Imperial Army? Kung gayon, ano ang mga numero doon? Sa tensed atmosphere, narating nila ang bonfire. Si Rob at ang mga scout ay tumingin sa napakalaking apoy. Puse. Yung pusa. Parang tao na pusa. Ito ay isang pusa na may mga paa na parang tao. Ang pusa ay nakasuot ng bota, nag-iiho ng isda at naghuhuni ng kanta. Pumunta sa gilid ang grupo ni Rob para tingnan. Anong uri ng mga tao ang magtatangkang magtago sa lugar na ito, Sebastian? Hindi mo ba nakikita na kumakain ako? Maaaring magsalita ang pusa. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Rob at ng mga scout ay iba pa. Biglang naging malaking hayop ang katawan ng pusa. Halimaw.
Tumakbo, tumakas. Agad na tumakas ang mga scout troops. Gayunpaman, ang halimaw ng pusa ay agad na lumipat sa landas at nagbuga ng madilim na berdeng usok mula sa bibig nito. Kaak! Aking katawan! Kamulong sa lupa ang mga tropang nakalanghap ng usok. Ang tanging taong hindi nasaktan ay si Rob. Napansin niyang may paralyzation na gamot sa usok at nagmamadaling pumunta sa langit. Well, anong uri ng pusa ang makakagawa niyan? Si Rob na nakarating sa isang ligtas na distansya, tumingin sa ibaba at kinausap ang kanyang sarili. Ito ay malinaw na ito ay hindi isang normal na pusa. Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang gayong halimaw sa kontinente ng Rhodesia. Sa sandaling nakatingin si Rob, narinig niya ang malamig na boses mula sa likuran. Nakakaawa siyang pusa. Kung gagawin niya ang isang bagay, dapat ay hinahawakan niya ito ng maayos at malinis. Sabi ng isang tao. Panipi kuwit tandang padamdam panipi. Tumalikod si Rob na gulat na gulat. May nakatayong maputlang lalaki na may pakpak ng paniki. Kinilala agad ni Rob kung sino siya. Vampira. Belfair ang tawag sa akin ng mga tao, anak ng tao. Nagsalita si Belfair sa kanyang bahagi ng mga salita at hinaila ang espada na nasa kanyang baywang. Inilabas ni Rob ang kanyang mahika upang labanan si Belfair. Gayunpaman, ang espada ni Belfair ay mas mabilis. Kaak! Si Rob, na nataman sa dibdib, ay sumuray-suray mula sa langit at bumagsak sa lupa. Gayunpaman, hindi siya patay. Tulad ng anumang anim na Circle Wizard, pinaikot niya ang kanyang katawan sa huling minuto at nagawang maiwasan ang anumang nakamamatay na pinsala. Medyo lalaki. Ang pag-iwas sa espada at pagbagsak sa pamamagitan lamang ng isang segundong pagkakaiba. Naiwasan ang pagkamatay, gayunpaman, malubha pa rin ang pinsala. Napangiti si Belfair habang nakatingin kay Rob na nakahawak sa sugat at humihingal. Huhuho. Pagkatapos ng walang sakit na pagtatapos, sisipsipin ko ang dugo sa iyo. Sabi ni Belfair. Ikaw ay masamang demonyo. Tinitigan ni Rob si Belfair, na hamampes sa hangin. Hindi niya ninanais na mamatay ng walang kabuluhan, nag-concentrate siya sa kanyang mahika at naghanda na atakihin si Belfair sa huling pagkakataon ng buong lakas. Kunin mo ito, Black Spear. Sigaw ni Rob. Hindi inaasahan ni Belfair na gagawa ng counterattack ang halos patay na lalaki, sinubukan niyang iwasan ito. Gayunpaman, siya ay masyadong malapit upang maiwasan. Belfair, pagkatapos ay nagpasya na sasaktan niya ang pag-atake ng hindi umiiwas at nag-iisip ng kaligtasan sa kanyang mga huling sandali. Madilim na bala. Pang! Ang mga lilang maitim na bala ay lumipad sa isang nakakatakot na bilis at pinatay ang itim na sibat na ipinakita ni Rob. Guru. Shit. Sino? Hindi tulad ni Belfair na kalahating kulay, si Rob ay bigo. Isang lalaki ang dahan-daang lumitaw mula sa bush. Nakasuot ng uniforme ng Imperial Army, siya ay isang taong nakita ni Rob noon, si Luke Derecon. Luke Derecon, ang commander ng Torlot Fortress na dumating upang ayelay ang kanyang pagsuko. Salamat sa iyo, Master. Putulin ka agad ang kanyang leeg, sabi ni Belfair. Tama na, Belfair. May tanong ako sa kanya. Wika ni Luke at tinitigan si Rob. Dahil sa sobrang dami ng emosyon, nawala ng malay si Rob at nahulog. Tinitigan siya ni Luke na parang interesado. Noong isang araw nang bumisita siya sa barracks, para sumuko. Napansin niyang gumagamit si Rob ng dark magic, pero hindi niya akalain na gagamit siya ng Black Spear. Ang Black Spear ay isang madilim na salamangka na nilikha noong panahon ni Simon at ipinasa lamang sa mga sumunod sa kanya. Ito ba ang mga inapo ng Darkness Magic Tower? Kailangan kong malaman ito mamaya. Nagpasya si Luke at tumalikod kay Sebastian at Belfair. Kung ang apoy ay patuloy na nagninangas, ang mga scout ay patuloy na darating. At ang pagkakaroon ng dam ay hindi dapat malaman ng sino man hanggang sa sandali ng operasyon ay isinasagawa. Naiintindihan, Master. Yumuko silang dalawa kay Luke, at tinuro lang ni Luke ang construction site na senyales na bumalik na sila sa trabaho. Chapter 130, Lending a Hand 2. 4 na araw na ang nakalipas matapos mag-alok si Luke na sumuko. Sa loob ng panahong iyon, nagpalitan ng pag-atake ang dalawang hukbo ng walang kapangyarihan.
Ang pagkubkob ay nagpatuloy ng walang katapatan, at ang nagtatanggol na panig ay nagkukunwaring pinipigilan sila. Si Tyren, ang commander ng attack force mula sa Volga Republic, ay mas nababahala sa magagamit ng mga unit sa fortress at sa paggalaw ng hilagang puwersa kaysa sa kasalukuyang pagkubkob na nangyayari sa kamay. Gayunpaman, ang fortress ay buo pa rin, at ang paggalaw ng Northern Hukbo ay hindi nagbabago. Baka may balak talaga ang emperador na patayin si Locke. Wala pa siyang pinadala kahit isang unit ng reinforcement. Walang kontak mula kay Robb simula noong huling pag-uusap natin, di ba? Si Tyren, na nakatingin sa fortress at sa kanilang mga tropa, ay tumingin sa kanyang tenyente at muling nagtanong. Wala pang kontak mula kay Robb o sa iba pang mga scout? Wala pa. Paano ang mga scout troops na ipinadala mamaya? Ganyan din sa kanila. Mukhang naghahanap pa sila. Hinayaan ng tenyente na maanod ang mga salita. Ang itaas na bahagi ng ilog ng Sun ay medyo malaki. Gayunpaman, hindi ito tulad ng wala silang anumang hinala tungkol sa ulat na kailangan nilang makuha mula sa kanilang mga scout. Ganun din ang naisip ni Tyrion. Nakaramdam ito ng labis na kainahinala. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na magpatuloy sa anumang aksyon dahil wala siyang patunay o mga detalye sa kamay. Dapat ba akong direktang pumunta at tingnan? Habang nag-iisip si Tyren, may dinala na naman ang tenyente para i-report sa kanya. Ang mga damdamin at ang mga damdamin ng aming mga kaalyado ay hindi ganoon ka-Jose. Hindi maganda ang pakiramdam. Tanong ni Tyrion. Hindi sila nagmamadaling salakayin ng kuta, ngunit ang mga frontline na opisyal at ang mga kabalyero ay tila hindi nasisiyahan dito. Ang bulong-bulungan tungkol sa Torlot commander na darating at nag-aalok ng kanyang pagsuko ay kumalat sa buong puwersa. Ang mga normal na sundalo ay wala nang pakialam sa digmaan. Hindi nila kailangang lumaban, ni hindi nila kailangang masaktan o mamatay. Gayunpaman, iba ang pakiramdam ng mga frontline na opisyal at kabalyero. Ito ay dahil pinahahalagahan ng mga puwersa ng Republika ng Volga ang kapangyarihan kaysa sa dugo. Sa kapangyarihan at puwersa, kahit na ang pinakakaraniwang tao ay maaaring maging isang kabalyero o makamit ang isang marangal na titulo. Bilang karagdagan, kung sino man sa kanila ang nagpaplanong pumasok sa politika at suportado ng mayorya ng pambansang asambleya, maaaring magkaroon din siya ng pagkakataong maging pangulo. Para sa mga ambisyosong opisyal at kabalyero, ang digmaan ay isang magandang pagkakataon upang sumulong at makakuha ng titulo. Gayunpaman, napilitan silang makipaglaro sa commander ng kalaban dahil sumuko ito. Hindi nila matatanggap ang gayong kawalang katarungan sa kanilang mga kakayahan. Mga hanggal, iniisip ba nila na ang digmaan ay mapagtagumpayan lamang sa kanilang tulong? Sabi ni Tyrion. Kahit na, kailangan natin sila, Ginoo. Sabihin mo sa kanila na kailangan nilang maghintay ng kaunti. Kung bumagsak ang fortress, magre-react kaagad ang Northern Army. Hindi pa huli ang lahat para lumaban ng husto. Sa kabila ng mga tagubilin mula kay Tyrion, hindi pa rin humuupa ang kawalang kasiyahan ng mga frontline officers at ng mga kabalyero. Umupo sila sa mga grupo at kinundena ang mga aksyon ng kanilang commander. Ang mga salitang sinasabi ng aming commander, hindi ko alam kung ano ang gagawin sa kanila. Naniniwala ba talaga siya na ang kalaban ay susuko ng ganoon lang? Sa halip, bakit kailangan nating gawing favorable ang sitwasyon sa commander ng ating mga kaaway? Isa lang siyang bulok na palpak na maharlika. Ito ang dahilan kung bakit ang mga wizard ay hindi dapat italaga bilang mga commander. Alam mo ba na pinamunuan niya ang hukbo noong panahon ng revolusyonaryo? Ang ilan sa mga kabalyero ay umiikot ang kanilang mga mata nang marinig nila ang tungkol sa mga nagawa ni Meister Tyrion. Isang pulang buhok na kabalyero ang pumagitna sa grupo at tinanong sila ni Cooley. Paano kung gawin natin ito? Gawin ang ano? Tanong sa grupo. Hindi magiging alerto ang kalaban dahil alam nilang gumagawa tayo ng maling pag-atake. At that time, paano kung surprise attack ang gagawin natin? Kung papalarin tayo, mabibihag natin ang fortress ng sabay-sabay. Ang unang pag-atake ay magiging atin. Tumungkahi ng pulang buhok na kabalyero, ang mga kabalyero ay nakaramdam ng rush ng adrenaline.
Ang pulang buhok na kabalyero ay nagpabuga ng hangin sa mga puso ng mga kabalyero at lumingon sa ibang lugar. Kalaunan ay naglibot siya sa kampo at tahimik na pinukaw ang iba pang mga kabalyero at mga opisyal na hindi nasisiyahan. Pagkatapos, sa harap ng kwartel, napilitan siyang huminto. Ito ay dahil nakatagpo siya ng isang lalaki na kapareho ng hitsura niya. Pero parang mas nagulat ang lalaki na malapit sa barracks. Ano ka ba? Isang doppelganger. Ang pulang buhok na kabalyero ay tumingin sa paligid at nagpasikat ng lilang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal ay naging malabo ang mga mata ng tunay, na pulang buhok na kabalyero, nagsisigaw na sana ng tulong. Hindi naman big deal yun. Nagulat ka na lang nang makita mo ang sarili mo sa salamin. Nakuha ko. Nagulat ako nang makita ko ang sarili ko sa salamin. Nagulat ako nang makita ko ang sarili ko sa salamin. Ang lahat ng sinabi niya ay ang parehong mga salita ng paulit-ulit. Ito ay dahil sa brainwashing dark magic na ginagawa sa kanya. Pagkatapos nito, umalis ang pulang buhok na kabalyero at tinanggal ang spell sa kanyang katawan. Tilok Derecon iyon sa kanyang imperial uniform. Tapat na ba ito? Hindi ko na alam kung may kailangan pang sabihin para mahuli nila ang buntot. Nang bumisita si Locke sa kwartel ng commander noong isang araw, napansin niya na hindi maayos ang pagkakaisa ng hukbong-hukbo ng Republika. Sa pagnanais na samantalahin ito, gumawa siya ng isang plano na makalusot sa kampo ng kaaway habang ginagawa ang dam. Nang-alok siya ng impormasyon at hinati ang kalaban. Ang kasalukuyang Republic Fortress Raid Forces ay binubuo ng 10,000 sentral na tropa at 50,000 direksyong sundalo, mga sundalong dating nagtrabaho para sa mga Maharlika. Dahil magkaiba ang mga tao, nagkaroon ng kaunting problema sa paghahatid at pagpapatupad ng mga utos. Bilang karagdagan, ang mga sundalo ng direksyon ay nag-aatubili na marinig ang mga utos mula sa mga opisyal ng sentral ng mga kabalyero. Gayunpaman, mayroong isang bagay na karaniwan para sa magkabilang panig, ang pagnanais na magtagumpay. Sila ay labis na sakam tungkol sa kanilang mga titulo at promosyon, at nagkaroon ng malaking hindi sinasalitang kompetisyon sa kanila. Kaya naman sumilip si Locke at naghagis ng pain na agad namang nagpagulong-gulong sa kanilang isipan at naisip ang bumuo ng attacking unit. Ngayon, kailangan kong bumalik at maghanda. And I need to make the final blow ready, sabi ni Locke sa sarili. Itinago ni Locke ang sarili gamit ang invisibility spell. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umalis sa kampo ng hukbo ng kaaway at lumipat sa kanyang fortress.